na 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 Tawagin mo ng pangin hanggang ngayon. Di na mamabago ang kilikili, mabukas ang isip, walang bastos. Pag ikaw ay laging tama, lakas ng tama mo. Kalahat ng mga bagay na walang lagusan mabantot, pag ito ay sumingaw. Tawagin mo kung bading, ano pake ko, hindi ko tanggap ang sarili ko. Sino pa apektado ba kayo sa gawain ko? Hanggat wala akong sinasagasa, wag mong harangin aking dinadaanan. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di ba kawala? Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito laki ng iyong sigaw. Di mo kaya akitin sa chismis paniwala, wala ba naman ako sarili pag-isip? Huwag mo na akong lasunin sa matamis mong dila. Ako na humulot pero kailanman di ako magpapasago. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, ipagkawala. Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito klase ng iyong sigaw. Nagkaroon panahon di ako nagsalita dahil ang nagsalita ngayon na kaya ko nang gawin. Hanggang isalban ka kakabigay ko nakakagalapi rin sa mata. Pag ikaw naman mababaw, ikaw naman ang makalalim. Pag ikaw naman lumayan, pilit ikaw magpakababaw. Wala kang pakita sa rin mundo, hindi wala nang tatawagin na iisang mundo. Hanggang di mo tanggap ang iyong kamangmangawag, kadalang asa na iyong maintindihan. Subukan mong daanin ang aking nilalakhan, na malaman mo naman ang aking dinadaan. Dahil kaya naman di kaya magsinungaling ang isip ang talino, sumigaw ka man ng todo. Huwag sisigaw ng todo ang kasama sayaw. Hanggat umagahin tayo ay malaya, di pa kawala. Siguraduhin mo lamang ikaw ay hinog pag ganito ang klase ng iyong sigaw. Huwag sisigaw. Hello and welcome mga kapatid sa Russia TV. At meron tayong debate na magaganap ngayon September 23, 2023, Sabado alas 8:24 dito sa Pilipinas mga kapatid. Ulit nagbabalik ang ating kapatid na MCGU, Member Church of God Universal versus Seventh Day
Adventist Church, mga kapatid. At ang topic na pag-uusapan nila ngayon ay patungkol dito sa Hebrew 8 verse 13 na patutunayan ng ating affirmative na hindi 10 utos ang niluma sa Hebrew 8:13. So ang affirmative natin si Leonard Avila, Seventh-day Adventist. Negative naman si Samuel Tahuda. So same rules tayo, mga kapatid. At doon sa ating setup 10-7, 5 minute yung ating conclusion. So malinaw naman yan. At good evening pala sa lahat muna. Shoutout kay Gaya Lee Asis, kay Chusen Bessel, ito yung mga kaibigan natin. Si Imelda Alfonso, shoutout. Ayan, so active na daw si Samuel sa debate. Ayan. At before natin simulan ng ating debate, mga kapatid, gusto ko muna silang bigyan ng time na magpakilala sa inyo. So unahin natin ang ating affirmative sa gabing ito. Bro, pakilala bro. Yes, salamat Bro Rasha sa napakaganda mong programa. Muli, ako po ang inyong abang lingkod, si Leonard Avila, isa pong elder ng Real Isday Church, dito sa amin sa Real Quezon. So yun po, salamat mga kapatid. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa pag-aaral na ito sa gabing ito. Okay, at syempre, yung tatayo ding negative, pakilala ka kapatid. Okay, maraming salamat kapatid na Rasha. So ako po si Samuel Tahuda ng MCGU. So sa gabi naman po ito ay nasa negative side po tayo. So abangan nyo na lang po kung paano natin pamamalian yung mga maling doktrina ng ating kalaban. Salamat. Okay, so that is Samuel. At mga kapatid, please share yung ating live streaming ngayon. At alam ko ay excited kayo dahil ito ay last week lang ito na debate, pero negative naman si Samuel ngayon. Last kasi siya yung affirmative, so maganda-ganda to. Ibang aspeto naman ito, mga kapatid. So bibigyan ko ng 10 minutes sa unang pagpapahayag yung ating affirmative, si Avila ng SDA. Your time start now, bro. Okay, so mga kapatid, ako po ang tatayo bilang affirmative sa aming pinag-uusapan na patutunayan ko na ang Hebrew chapter 8 verse 13 ay hindi ang tipan na o New Covenant na 10 utos ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo. Ito ay talagang karaniwan na ginagamit ng ating mga kapatid na sa side ng MCGI and then sa mga Baptist na pinatutunayan nila na sa pamamagitan ng Hebrew chapter 8:13 na ang 10 utos daw para sa kanila ay luma na, lumipas na o wala na. Okay? So ating pong pag-aaralan ng malalim, doon ayon po doon sa Hebrew chapter 8 verse 13, yun nga po sinasabi doon na ang sabi doon ay doon sa sinasabi niya isang bagong tipan ay iniluma niya ang una, sapagkat ang nagiging luma at tumatanda ay malapit nang lumipas. So ito ay sa panahon pa ni Apostol Pablo. Ibig sabihin sa panahon natin ngayon ay sa kanila kasi malapit nang lumuma. So ngayon ay talagang wala na. Yan ang paninindigan ni Bro Samuel Tahuda. So ating pong laliman ng pag-aaral, kasi ang tinutukoy dito actually, kung ating pong pag-aaralan ng malalim, ito po hindi patungkol sa 10 utos ng Diyos, bagkus ito po ay patungkol sa tipan sa pagitan ng mga Levita, ng mga saserdote, kung saan tinalaga ng Diyos sa panahon ay labas ng Diyos ang mga Israelita nang dinala ni Moises sa bundok ng Sinai, ay doon sa 12 angkan, pumili ang Diyos ng bawat angkan, at itinabi ng Diyos ang mga Levita. Na kung saan ay tinangi ng Diyos ang mga Levita na ang lahing ito ay bukod tangi na siya lamang ang magiging saserdote. Na ang pagmumula ng lahat ng saserdote o lahat na maglilingkod sa sanktuaryo, sa tabernakulo o sa templo, ay manggagaling lamang sa lahi ng mga Levita. Sapagkat itong mga Levita, ito po ay lahi ni Aaron na kapatid po ni Moises.
Kaya nga po, ang sabi doon, kung ating lalaliman ng pag-aaral, sa Hebreo chapter 7 verse 22 ay ganito ang pagkakasabi. Ay gayon din naman si Jesus ay naging tagapatnugot sa lalong mabuting tipan. So yan yung tinatanong na ating kapatid nung nakaraan, ano yung mas mabuting tipan? Kasi kung 10 utos, si Kristo, ay di mas mabuti nga si Kristo. Pero 10 utos nga po, yung tinutukoy doon, nagkakamali ang ating kapatid. Ano po? Sapagkat ito po ang pinatutunayan ni Apostol Pablo. Ang sabi niya, doon sa Hebreo chapter 8, punta lamang po tayo doon sa verse 1, ating laliman ng pag-aaral. Sabi dito, basahin ko ng mahabaan. Ang kinauwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan at karangalan sa mga langit, ministro sa sanktuaryo sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon at hindi ng tao. So meron po pala talagang tabernakulo sa langit na hindi tinayo ng tao o nila Moises, bagkos ay ang Diyos talaga ang nagtayo po doon. Ano po, sa verse 3 patuloy, sapagkat ang bawat dakilang saserdote ay inilalagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman, sa ganito'y kinakailangan din namang siya magkaroon ng anumang ihahandog. So nagkaroon ng comparison sa pagitan ng Panginoong Kristo, kasi ang Panginoong Kristo, dito sa bagong takpan, siya na po yung tumatayong high priest o ating punong saserdote sa langit. Ano po, sapagkat siya nasa langit ngayon. Kaya sabi doon sa 4 patuloy, kung siya ngay nasa lupa ay hindi siya saserdote, anumang paraan. Palibhasa mayroon ng sisipaghandog na kaloob ayon sa kautusan. Ito nga yung ginaganap doon sa bansang Israel sa panahon ng ating Panginoong Kristo. At hanggang ngayon, ano po, yung mga Jewish nation ay ganito pa rin ang kanilang pag-aalay. Pag minsan nag-aalay pa rin sila. Pupunta sila sa tabernakulo nila na nalangin. Ano po. Pero hindi ko lang alam kung ano na more on practice nila ngayon. Pero sa patuloy dito, ano ba yung mabuting atipan na ginawa ng ating Panginoon? Ipagpatuloy natin ang pagbasa. Sabi doon sa verse 5 patuloy, na naglilingkod sa anyo at anino ng mga bagay sa kalangitan, gaya naman ni Moises na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo. Sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa inyo ipinakita sa iyo sa bundok, datapwat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Ibig sabihin, mas mabuti. Palibhas siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling. So yun po pala yung tinutukoy na mas lalong mabuti at mas lalong magaling. Ano, sapagkat kinuha ng ating Panginoong Kristo na inilagda sa lalong mabuting pangako. So yun po ang napakaganda, napakalinaw, nilinaw ni Apostol Pablo kung ano yung pagiging mabuting tipan ng ating Panginoong Kristo. Patuloy! Sabi doon, sapagkat sa pagkakita, sa verse 8 patuloy, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya, narito dumarating ang mga araw, sinabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong pakipagtipan sa sangbahayan ni Israel at sa sangbahayan ni Juda. So yun ang sinabi ng Diyos. Ano ba ang tipan yun, mga kapatid? Alamin natin yan, mamaya lalaliman natin ang pag-aaral. Yan ba talaga 10 utos? O yan ay tumutukoy sa pagkasaserdote lamang? Ano po? Patuloy sa 9, hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na sila ay aking tangnan sa kamay upang sila ihatid sa labas ng lupay na Ehipto, sapagkat sila hindi na natili sa aking tipan, kaya sila ay pinabayaan, sabi ng Panginoon. So ang may kulang ay yung pong hindi na natili sa tipan. Hindi yung tipan ang may kulang. Kaya pinabayaan ng Diyos ang bansang Israel dahil sila ay nagkulang dun po sa ibinigay ng Diyos na pamantayan na dapat nilang lalakaran. Ano, alam naman po natin, ang history ng Israel ay madalas silang lumalayo sa kalooban ng Diyos, kaya sila ay napapahamak. Sabi pa dito sa verse sa chapter 7 ng Hebreo, verse 26 hanggang 27. Sabi dito, sapagkat nararapat sa atin ang gayong dakilang saserdote, banal, walang sawa, walang sala, walang dungis na hiwalay sa mga kasalanan at ginawang lalong mataas pa kaysa mga langit, na hindi nangangailangan ng araw-araw na maghandog ng hain, gaya niyang mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kaniyang sariling mga kasalanan, at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kaniyang ihandog ang kaniyang sarili. So yun po pala yung mabuting tipan, sapagkat sa panahon ng lumang Israel, ang mga Israelita, pagka sila nagkakasala, kukuha sila ng tupa, pag mayaman kukuha ng baka, pag mahirap kukuha ng kalapati o bato-bato, at dadalhin ito sa templo at papatayin,
at iwiwisik ng sacerdote yung pong dugo ng hayop doon po sa unang tabing sa banal na bahagi, at ito po meron pang ikalawang bahagi na kabanal-banalang dako na tinatawag. So yun po yung tinutukoy na mas mabuting tipan. Laliman pa natin ang pag-aaral. Ano pa ang sabi sa atin, mga kapatid? Sabi dito sa ang sinasabi pa sa atin ay ano pa ang ginawa o ano pa ang tumutukoy sa ating Panginoon, bakit siya yung mabuting tipan at hindi ang ng Diyos. Ilan na lang, bro Rasha? 7 minutes? 7 minutes? 2 minutes po. So, mahina. So, ang sabi dito, mga kapatid, ay ito, yung pong unang tipan na ginawa. Ang sabi doon sa Bilang, verse 147, sabi, datapwat ang mga Levita ayon sa lipi ng kanilang mga magulang ay hindi ibinilang sa kanila, sapagkat sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin at di mo ilalahok ang bilang nila sa mga anak ni Israel. Kundi ipapamahala mo sa mga Levita ang tabernakulo ng patutuo at ang lahat ng kasangkapan na iyon at ang lahat ng nauukol doon. So para lamang sa mga Israelita yung bagay na iyon. Kaya sinasabi ng Panginoon, ni Apostol Pablo ay ganito, ngayon kung may kasakdalan nga sa pamamagitan ng pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ang bayan ng kautusan, anong kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at hindi ibilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron? Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kailangan palitan naman ang kautusan, sapagkat yung tungkol sa kaniya ay sinasabi ang mga bagay na ito'y nauukol sa ibang angkan na doon ang sinuman ay hindi naglilingkod sa dambana. Hebrew chapter 7 verse 14-17, sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, na tungkol sa angkang iyon ay walang sinasalitang anuman si Moises hinggil sa mga saserdote, at lalo pang napakaliwanag ito kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang saserdote na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang katapusan, sapagkat pinatutuhanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. So malinaw, po mga kapatid, na yung tipan na tinutukoy doon ay yung tipan sa pagkasaserdote. Lalo time? Okay, so dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Negative Samuel ng MCGU. Your time start na, bro. Okay, ang una ko pong tanong sa iyo, kapatid, is sangayon ka ba sa nakasulat na ang unang tipan ay niluma? Yes, kapatid, sangayon ako diyan. Kasi ang unang tipan na niluma ay yung pagka-covenant ng mga Levita na sa kanila lamang manggagaling ang lahi. Pero nang lumabas ang ating Panginoong Jesucristo, hindi siya galing sa Levita, galing siya kay Huda. Kaya yun po yung pinalitan, niluma na. Napalitan na ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang tipan lamang ay para lamang sa mga Levita at sacerdote. Sangayon ka ba na yung 10 utos ay tinatawag na tipan sa Biblia? Yes, tinatawag yan na tipan. Kapatid, maraming uri ng tipan. Ikaw nagpatunay niyan na unang debate mo na maraming uri ng tipan na ginawa sa bansang Israel. At kung ating lalaliman ng pag-aaralan, kung babalikan natin ang Exodo na sulat ni Moises, doon sa Exodo chapter 40 verse 1 hanggang 3, tinutukoy po doon yung 10 utos ay Ark of Testament, Ark of Testimony, kabanalan. So hindi lamang po siya basta tipan. Okay. Ang sabi mo na hindi nagkulang yung tipan kundi yung mga tao. Tama ba? Sinabi mo yun, tama ba? Pakilinaw po. Ano po kung sabi niyo? Pakilinaw. Ang sabi mo kanina, hindi ang tipan ang may kulang kundi yung mga tao. Yes, yung pong tipan ay hindi ang may kulang kundi ang sabi ng Diyos sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, mga tao po. Okay. Kung may Biblia ka dyan ngayon, no, actually, binasa mo naman ito kanina, sa verse 7 no, ng Hebrews 8, ang sabi dyan, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay walang kakulangan,
So, sinasabi ni San Pablo na yung unang tipan may kakulangan. Sinasabi mo naman ngayon, yung tipan walang kakulangan. So, sino sa tingin mo ang nagsasalita sa inyo ng totoo? Yung sumulat ng Hebreo o ikaw? Okay po. Objection, Mr. Moderator. Okay, anong objection? Okay. Ang question po ay complex question policy. Medyo magulo po. Pakilinaw po ang kanya pong gustong itanong sa atin. Linaw, yun yung objection mo. Meron kang counter objection, Sam? Wala akong counter objection, pero kung yun ang gusto niya mas nalinawan, lilinawin ko pa Sige, sige, para sige. masagot talaga niya. Sige, sige, sige. Okay. Proceed. Okay, ang tanong ko kasi ganito. Sino ang nagsasalita ng totoo at tama? Ikaw ba na sabi mo ang tipan ay may kulang o yung Hebrews 8:7 na nagsasabing ang tipan ay may kulang? So mamili ka lang naman sa dalawa kung sino ang nagsasalita sa inyo ng tama at mali. Ikaw o yung Hebrews 8:7. Okay po, ang sagot ko po diyan ay pares po kaming may tama. Ikaw lang po ang mali ang unawa. Kasi ang sabi doon, ang may kulang ay yung mga tao doon sa nakipagtipan sa Diyos. Hindi po yung tipan ang may kulang. So ano po? So ikaw po ang namamali, pero ang Biblia at ako po ay tama sa pagpapatao sapagkat ang pinatutunayan namin ay magkaiba. At ang gusto mong patunayan ay puro Next lamang question. ito sa tipan. Okay. So, ang sabi mo na kanina, no, na ang bagong tipan ay ang dugo ni Kristo. Di ba sinabi mo yan? Meron ka bang sitas na nagsasabi na yung dugo ni Kristo ay tipan? Meron po. Pakibigay po yung Ano sitas. naman okay. So meron po. Yun ang sagot ko. Okay po, next question ko po is, aling sitas po ang nagsasabi na yung dugo ni Kristo ay tinatawag na tipan? Okay. So, hindi ko po masyadong tandaan, hindi ko memorize ang talata, pero ang sabi ng Panginoong Kristo, doon sa Last Supper, doon sa sila ay uminom ng dugo, ang sabi ni Kristo, inumin niyo ang aking dugo. Ito ang aking tipan na nabuhos para sa inyo sa ipagkakapatawad ng kasalanan. So, yun po yung new covenant. Yung dugo ng ating Panginoong Kristo ay para na sa lahat ng tao, na lamang para sa mga Hudyo. Okay. So, hindi mo mabanggit yung sitas, no? Kasi sabi mo hindi mo kabisado. So, tatanungin naman kita. So, kung yung tipan naman na yung sinabing unang tipan na niluma, anong tipan yon at saang sitas yon binanggit? Yun nga po, kapatid, yun po ay yung lumang tipan sa pagkaserdote ng mga Israelita. Kasi ang unang tipan ay para lamang sa angkan ni Aaron o sa mga Levita ang maglilingkod sa tabernakulo o sa sanctuary. Pero pagdating sa ating Panginoong Kristo, siya hindi naman galing sa Levita, galing siya sa Huda. Kaya sinira yung unang tipan. Kasi ang pangako ng Diyos sa angkan lamang ng Levita manggagaling ang serdote. Okay. Saan niyo po nabasa, no? Naghahanap po ako ng sitas na yung pagkasaserdote ng mga Levita ay tinawag na tipan. Yan po ay tuntunin at tipan, o covenant na tinatawag kung ating pong babalikan ang mga sulat, sa bilang. Yan ay, ito basahin ko sa bilang chapter 18 verse 19, ang sabi doon, na marapat na bahagi magpakailanman, tipan ng asin, magpakailanman sa harap ng Panginoon sa inyo at sa binhi na kasama mo. Yan po ay sa mga Levita. Okay, meron po bang binanggit dyan na tipan yan? Meron na wala? Yes, tipan po yan. Basahin niyo po mga bilang o Numbers 18 verse 19. Ang sabi doon, lahat ng mga handog na itinaas sa mga banal na bagay inihandog ng mga anak ni Israel sa Panginoon ay aking ibinigay sa inyo, sa mga Levita, kay Aaron, sa inyong mga anak na lalaki at babae na kasama mo na marapat na bahagi magpakailanman. Tipan ng asin, magpakailanman sa harap ng Panginoon. Maliwanag po yan. So, alin po ang tipan na binanggit dyan? Tipan ng Levita o tipan ng asin? Yan po ay tipan ng mga Levita. Yan po ang tawag dyan ay
salt forever, anong tawag yan? Ito po ay covenant of salt na tinatawag. Ito po ay tipan magpakailanman sa mga Israelita na sila lamang po yung maglilingkod sa sacerdote, sa sanctuary o sa templo na sinira ng ating Panginoong Kristo kasi hindi naman siya Levita. Siya po ay mula sa angkan ni Huda. Okay. Sabi mo, no, yan ay tipan ng mga Levita. Pero ang mabasa dito, tipan ng asin magpakailanman. So, itong tipan ng asin magpakailanman, ito ba ay napapalitan kung ito sinabing magpakailanman? Kaya nga po yan, sinira ng Panginoong Kristo kasi ang sabi diyan, tipan yan na magpakailanman para sa mga Levita. Pero sa paglabas ng Panginoong Kristo, ang kanyang pagkasacerdote ay katulad kay Melchizedek, propeta na sacerdote na magpakailanman. Yun po ang hinalintulad sa ating Panginoong Kristo. Kaya sinira niya yung unang tipan na para lamang sa mga sa Levita ang paglilingkod sa sanctuary. Time. Okay, so diyan natatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. So shoutout muna sa ating nasa live, si Imelda Alfonso. Sabi niya, aba talagang active na sa debate si Bro Samuel, di ka aantukin pag ito naka-debate. Shoutout din kay Gayali Asis. Shoutout daw, mapagpalang gabi sa lahat. Ayan. Kay Chusen Vessel, sabi niya daming debate di yata naubusan si Bro Rasha. Ayan. Susiran Lasan, gandang gabi po. Rasha, about out po. Ayan. God bless Bro Avila Leonard. Kay Birch Tree, shoutout sa inyo. Sabi niya, napakalinaw naman, walang kinalaman po doon ang 10 utos. Maliban na lamang kung dagdagan mo ng salitang 10 utos. At shoutout din kay Aguila Eagle, shoutout sa iyo bro. Kay Ruben Naval, good evening, watching from San Fernando, Pampanga. Ayan. Shoutout sa inyo dyan sa San Fernando, Pampanga. Magandang gabi sa inyo. At shoutout din kay Imelda Alfonso, sabi niya nakalusot akala mo Bro Samuel. Shoutout din kay Dudes Ariscado, kay Reg Prodente, kay Vladimir Ali Butod, kay Rocky Tulog, kay Vincent Balehera Cueva. Shoutout sa inyo. At si Rin Niro, shoutout din bro, Malakias, sabi niya dito sa 2 verse 4, at inyong malalaman na aking ipinasugo ang utos na ito sa inyo upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Shoutout din kay Reggie Prudente, ngumingiti lang si Samuel Tahuda. Mamaya maghahamon na yan ng showdown. Ayan, so shoutout. At kay Abraham Ismail din, walang ibang Diyos maliban kay Allah daw, at si Jesus ay sugo ni Allah. Ayan. Shoutout sa mga kaibigan nating Muslim. Ayan. At shoutout din kay Ruel Celebran. Pangalawang talo na ngayon ni Bro Samuel. Okay, shoutout sa iyo bro. At tuloy-tuloy tayo. Dako tayo sa negative stand. Samuel Tahoda, 10 minutes. MCGU, your time start now. Okay. Marami pong salamat, no. So, ang atin pong kapatid po ngayon, no, ay naghamon po sa atin dahil sa nakarang debate natin doon sa Wednesday. Pero namin natin pag-usapan niya. So, sa pagsabo natin, no, na patutunayan daw niya na hindi daw 10 utos yung tipan na nila mo. Pero salamat at namin naman niya na yung 10 utos ay tinatawag po na tipan. So, ang sitas po natin, no, na batayan sa ating pagdebate ngayon ay yung Hebreo 8:13. So, gaya nga ng sabi ko rin nung una, kasi kinakot na rin niya yung sabi ko nung una eh. So, aralin po natin yung konteksto po, no? Yung mga nakapalibot na talata doon sa talata ating pinag-usapan, ang sa gayon na hindi maligaw o hindi out of context yung mga paliwanag po natin. Diba ba? So, gaya nga ng sabi ko, di ba? Alamin natin kung kanino ba binigay, no? Kasi meron siyang pinasa, yung tipan sa asin. Yan bang tipan sa asin? Kanina ba yung pinagkatipan ng Panginoon? Basahin natin yung talata. Actually, nalahan ako ng isa eh. Sabi nito, Malakias 2:4, at inyong malalaman na aking ipinasugo ang utos na ito sa inyo upang ang aking tipan kay Levi ay manatili, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. So, merong tinatawag na tipan kay Levi, di ba? Yung tipan kay Levi, yan yung binanggit doon sa Deuteronomy,
Numbers 18:19 na tipan ng asin. No? So tandaan nyo, yung tipan ng asin, ang tawag doon, tipan kay Levi. Di ba? Dahil yun, ano yun eh, kay Levi yun binigay, nasa kanila yung pagkasaserdote. Ngayon, alamin naman natin kung anong klaseng tipan yung niluma sa Tracy. Tipan kay Levi ba yun? Di ba? Alamin natin, no? Basahin natin, no, kung kanino ibinigay yung tipan na niluma sa Tracy. Kay Levi ba? Or hindi? Kanino? No? Sabi dito, no? Sa Hebrews, no? 8, no? Ang talata ay 9. Ang sabi, hindi ayon sa tipang aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang, ng araw na sila'y aking tangnan sa kamay upang sila ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto. No? Sapagkat sila hindi natili sa aking tipan at akin silang binabay sa aking Panginoon. Sapagkat ito ang pagkipagtipang aking gagawin sa bayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon. Nasabi ng Panginoon. Di po ba? So, yun ba palang tipan na sinasabing ni Loma? Ay, hindi mo tipan kay Levi. Diba? Napakaliwanag po dito sa sitas na ang tipan na ni Loma, hindi yung specific doon sa isang tribe, kundi doon sa kanilang kabuuan, doon naligaw ang ating kausap ngayon. No? Hindi niya alam yun eh, na yung tipan, specific lang yun eh. Yung binasa niyang tipan, specific yun eh. Pero, itong tipan na ni Loma, para sa kanilang lahat, buong Israelita, no? Hindi lang po isang tribo, no? Hindi lang po isang tribo yung binigyan, kundi sa kanila as kabuuan, no? Yan yung hindi nila nakita. Kaya hanggang ngayon, kahit ang gulo taga tingnan, mali talaga yung isde. Diba? At saka, yung kausap natin, wala rin sa tamang timing. Diba? Yung mga kapanahonan ba? Diba? Kailan daw ba ibinigay? No? Noon bang panahon na nandoon na nakadestino na yung mga 12 angkan? Doon pa lang ba ibinigay yung tipan na ni Loma? Diba ano bang sabi? Sa binasa natin, diba? Yung yun daw ang bagong tipan, hindi na ayon. So, ibig sabihin, kung ano yung pinagkumparahan, yan yung unang tipan na ni Loma. Kailan daw binigay yung tipan na yun na ni Loma, diba? Hindi ayon sa tipan aking ipinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw na ang mga Levita ay inihalal kong saserdote. Ganun ba ang sabi? Hindi, di ba? Kaya palpak talaga yung SDA. No? Basahin ko yung sitas na 8:9. Hindi ayon sa tipang aking pinagkatipan sa kanilang mga magulang ng araw sila ay aking tangnan sa kamay. Di ba? Upang sila ihatid sa labas ng lupain ng Ehipto. Hindi pa kaya yung tipang binanggit niya? Wala sa hulog. Di ba? At ito ba, no? Pagka babasahin po natin yan, itutuloy po natin sa Hebrews 9:1 kasi magkarugtong lang yan silang Siloti Pablo yan, no? Nahiwalay dahil sa chapter. Ito yung malalaman natin. Ano bang meron doon sa unang tipan na ni Loma? Basahin natin sa 9:1. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan. No? Ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanctuary, ang sanctuary ng ilimitang ito. So yun daw unang tipan, nagkaroon ng mga palatuntunan. Diba? Hindi po sinabi yung binigyan ng tipan, no? Ay ano lang sila. Kundi nagkaroon ng mga palatuntunan. Ibig sabihin, magkasabay po na binigay. Di ba? Nung binigay yung tipan, kakibat po nun yung mga palatuntunan, di ba? Yung mga Levita, nandun na yung mga palatuntunan bago inhalas yung mga yung mga Levita di ba? So, wala pa talaga sa hulog itong kausap natin. Ay, sorry po. I mean, yung aral po ng SD na sinasampalatayan ng kausap natin. No? Kaya, pagka Biblia po ang ating pag-uusapan, totoong maraming tipan. Pero ang dapat mong alamin, anong tipan yung tinutukoy na sabi, unang tipan daw na ni Loma na mayroong mga palatuntunan. Basahin po natin yung sitas. Baka sinabi nilang wala tayong batayan. No? Pagka ako po may sabi, meron po kong sitas na batayan. No? Ano yung tipan na may palatuntunan? 4:13 hanggang 14 ng Deuteronomio. At kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan. Sinasabihan, buong Israel. hindi po specific kay Levi lamang. No? Na inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. At iniutos sa akin ng Panginoon ng panahong yaon. Naturuan ko kayo ng mga palatuntunan upang inyong magawa sa lupaing inyong paroroonan. O, diba? So,
So napakaliwanag na sa panahon sila paalis sa Ehipto, sabi no, upang inyong mga gawa sa lupaing inyong paroroonan. O diba? So doon pa mismo sa pagkaalis nila, ibinigay na sa kanila, hindi yung sa panahon nandoon na yung mga 12 tribes. Palpak po yung palpak po yung kausap natin kasi yung pagtalaga ng mga Levita huli na Diba? Binigay na yung tipan na mayroong mga palatuntunan. At ito pa, sabi niya, ang bagong tipan daw ay ang dugo ni Kristo. Ngayon hinanapan natin ang sitas, wala pong nabasa. No? Basta sabi niya, nandyan daw yan, hindi lang daw niya alam. So, mahirap po yung ganun po, no, na kumbaga sasabihin natin nandyan yan, pero hindi natin alam yung sitas kasi lalabas, ano lang tayo yan hula-hula lang tayo yan Di po ba? Ano po ba yung sinasabi ni Kristo? Meron ba bang sinabi na yung dugo ni Kristo ay tipan? Ito, bibigay po natin sa kanya yung sitas kasi hindi niya alam yung sitas 22:20 ng Lucas, kapatid. Sabi dito, no? Gayon din naman, ang saro, pagkatapos na makahapon, na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo. Alin na po yung tipan? Yung dugo po ba? Ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo. So napakaliwanag po, no, na ang nagre-represent pala ng bagong tipan nung panahong nandun si Kristo, yung saro po. Kaya sabi ni Kristo, ang sarong ito ang bagong tipan. Hindi po niya sinabi, ang dugo ko ang bagong tipan. Wala po siyang sinabing ganon. Diba? Kasi yung pong saro, no, yung sinasabi niya, ang saro ito ang bagong tipan sa aking dugo. Pero hindi po yung literal na saro ang tinutukoy niya, no? Dahil si Kristo ay nagpapaliwanag ng bagay ng mga kalangit sa magitan ng mga literal na bagay para madaling intindihan ng mga tao, no? Katulad po ng sinasabi po niya sa John 3:8, no? Ito sabi. Ang sabi dito, no, ang Diyos po, no, ipinapaliwanag po niya yung mga bagay, no, na makalangit sa magitan po ng mga bagay dito sa lupa para mas madaling maintindihan ng mga tao. Kaya sabi, no, kung sinasabi ko sa inyo, John 3:12, ang mga bagay na ukol sa lupa at hindi niyo paniniwalaan, paano paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na ukol sa langit? No? Kaya sasabi sa inyo, ang nalaman namin ay sasalita namin at ang aming kinakita ay pinatotohanan namin. So, si Kristo po, no, nagbibigay po siya ng example, no? Bibigay po siya ng example na kung ano yung mga ano yung mga bagay na pinapaliwanag. Nagbibigay siya ng example para doon sa mga literal na bagay na present sa kanilang kapanahonan. Kaya sa gabi pong ito, napakaliwanag po na palpak po yung aral, no, ng ating kapatid po. Hindi na po 10 utos dahil maliwanag naman po na yun pong tipan na niluma ang sabi, yun yung tipan na binigay sa Israel. So, ang tipan binasa po niya, tipan po na binigay kay Levi, kaya hindi po yan yung pinag-uusapan doon sa Hebreo 8. At napakaliwanag po, sa 8:7, ang unang tipan po, merong kulang. Sabi niya, hindi doon kulang yung tipan. Pero pagka Biblia ang ating tatanungin, maliwanag, mali po siya. Yung tipan, okay, so dako tayo sa 7 minutes na first cross ng ating affirmative sa negative. Your time start now, bro Avila. Okay po. So, ang una ko pong tanong, ito po ay categorical. Since ang negative ay tinatayuan niya na ang 10 utos ay niluma na o lipas na o wala na. So, ang tanong ko po ay, yung bang salitang niluma na, lipas na, ay wala na para sa iyo? Tama, mali. Categorical question po. Tama po ba? Yes. Yung pong salitang niluma na, lipas na, ibig sabihin po nito ay totally wala na. Kasi po yan po ang inyong stand. Tama po o mali? Categorical question. Yes po, tama po, no. Halimbawa po, no, sa akin po, pagka sinabi kong luma na yan, wala na po yan sa akin. Kung mayroon mang ibang humawak niyan, wala po yan sa akin. Nandun po yan sa iba. So, kaya nga, kung hawak man yan ng iba, sa akin, wala na po yan. Diba? Okay, hindi na mo liwanag. So, kung inangkin ng iba, sa kanila na yun. Hindi din sa akin. Luma na yun. Luma ko na yun. Iniwan ko na yan. Next question po. Kayo po ba ay
sang-ayon o hindi. O amen, tama o mali. Categorical question po ulit. Ano? Sa sinabi ng Diyos na itinala ni Apostol Pablo, kung saan walang kautusan ay wala din naman paglabag. Kasi patungkol po ito sa kautusan. Tama po ito o mali? Sinabi ng Diyos na sinulat ni Apostol Pablo, kung saan walang kautusan ay wala din naman paglabag. Tama po yan. Pagka nakasulat at amin po yung sinasampalatayanan. Kaya nga po dito sa aming samahan po ngayon, meron po kaming kautosan na sinusunod. Yun nga po ay hindi po yan yung kautosan na binigay kay Moses, kundi yung kautosan po na ibinigay ng Diyos sa magitan ng kanyang anak na si Kristo. Yan po yung sinasampalatayanan namin. Yung sa bagong tipan. Next question po. So, since pinapatunayan niyo po na ang 10 utos ay wala na at sinasabi niyo rin din, tama ang sinabi ni Apostol Pablo na sinabi ng Diyos kung saan wala ng kautusan ay wala ding paglabag. So, ang tanong ko po na pangatlo ay yung po bang unang utos ng Diyos, 10 utos ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng Diyos sa harap ko, pwede na po ba itong labagin na hindi tayo nagkakasala sa Diyos? Tama o hindi? Mali po yung pangunawa ninyo doon sa aming pananampalataya. Kasi iniisip po kasi ninyo Objection, na Mr. Moderator. Okay, objection muna tayo. Anong objection natin? Affirmative. So, ang question ko po, Mr. Moderator, ay categorical question. Tama o mali? Kasi pinatutunayan niya na ang 10 utos ng Diyos ay wala na. At sinabi niya, tama din yung sinabi ng Diyos kay Apostol Pablo, kung saan walang kautusan ay wala din paglabag. Ngayon, tinatanong ko siya, yung bang unang utos, 10 utos ng Diyos ay pwede nang labagin at hindi na tayo magkakasala sa Diyos. Tama, mali. Tama ba daw? Hindi po niya sinagot na. Counter objection, Sam, or ready ka nang sumagot, bro? Counter objection siguro ako. Sige. Siguro narinig niyo naman sinabi kong mali. Mm. Pinaka na binanggit ko, di ba? Okay. So, wala namang wala problema to. objection Mali yung sagot ni Sam doon at bibigyan ko siya ng pagpapaliwanag. Sam, 20 seconds, bro. Okay. So, mali nga po yung mga pag-iisip ng SDA, no? Kasi nga po, ang isip kasi nila, pagka pinalitan, yung kabaliktaran na pinatutupad, hindi po ganun sa amin eh. Sabi nga sa 8:6 ng Hebreo, diba, siya ay tagamagitan sa isang tipang lalong marangal, lalong magaling, lalong mabuti. So, ibig sabihin po, ang sinusunod po namin, hindi po yung kabaliktaran, Next question. kundi yung higit pa po sa inyong sinusunod. Next Okay question. po, next question. So, pinatutunayan niyo po na ang 10 utos ay wala na at sinabi din ng ating Panginoong Jesucristo na sinulat ni Apostol Pablo kung saan walang kautosan ay wala din paglabag. Yung po ba ikalawang utos ng Diyos na huwag kang gagawa ng larawang inanyuan sa langit man, sa lupa, sa dagat, at iyong paglilingkuran na sasambahin sila? Pwede na po ba itong labagin na hindi nagkakasala sa Diyos? Tama po o mali? Categorical question. Mali na naman po ang pag-iisip po ng SDA, no? Kasi gaya nga po ng sabi ko sa kanila, na pagka pinalitan po, hindi po yung kabaliktaran ang papalit. Pagka papalitan mo, siyempre, ang papalit mo dyan, yung mas mabuti. Kaya ang sinusunod po namin, mas mabuti pa po kasi sinusunod ninyo, hindi po yung kabaliktaran. Kaya alisin niyo po sa inyong isipan na pagka pinalitan, pwede mo na gawin yung kabaliktaran yan. Next Mali question. po yung ganong thinking. Kundi dapat, Okay. sundin mo yung Ulitin ko po yung tanong ko po, next question. Pinatutunayan niyo po ay wala nang 10 utos ng Diyos. So yun po bang ikalawang utos ng Diyos na huwag kang gumawa ng larawang inanyuan para paglingkuran at sambahin? Pwede na po ba itong labagin na hindi magkakasala sa Diyos? Pwede na o hindi pa rin pwede? Categorical question. Okay, ito sagot ko po, hindi po pwede doon sa mas mabuti pang utos. Kasi sabi ko nga, no, mas mabuti yung sinusunod namin. So kung yan man po ay mabuti, Objection, Mr. pero Moderator. masagot ako Objection So, natin. clarification lamang po, doon po sa categorical question ay hindi po niya sinagot ng direkta. Ang categorical question po kasi ay pwede na bang labagin yung kautusan ng Diyos o hindi pa pwedeng labagin yung kautusan ng Diyos? Okay. So, kinaklaro mo yung sa pagpipilian niya. Pwedeng labagin o Apo. hindi pwedeng labagin. Bro, Sam, meron kang counter objection dun, bro, sa ano niya? kasi narinig mo naman yung sagot ko categorical eh. Tapos paliwanag ako eh. Okay. Hindi niya ata narinig. Okay, so ganito yung ating decision. Actually,
Bro Avila, hindi ko nadinig yung labagin dun ba? Yung hindi pwede at sinagot naman ni Sam yun na hindi pwede. So since na naputol si Sam doon sa pagsagot niya sa hindi na pwede. Bro Sam, bigyan kita ng another 20 seconds bro sa pagpapaliwanag mo. Sige bro. Okay. So, ang sinusunod nga na po namin, ayun pong higit doon sa sinusunod ng Escriba at Pariseo. Dahil sabi nga na po ng Kristo sa Mateo 5:20, kung hindi higit ang iyong katwiran dyan sa mga sinunod sa 10 utos, hindi kayo makakapasok sa langit. So, paano natin masasunod yan? Paano sila mahigitan yan? Sa pamagitan ng pagsunod dun sa mga utos na higit sa sinusunod nila. Kaya yun ang sinusunod namin at yun ang dapat natin sundin lahat para makapasok tayo sa langit. Okay, next question po. So pinatutunayan nyo na wala na ang 10 utos ng Diyos. At kung sabi din ng Apostol Pablo, kung saan walang utos, ay wala din naman paglabag. Yun po ba ikatlong utos ng Diyos, 10 utos niya, na huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan? Pwede na po bang banggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan at hindi na magkakasala? Pwede na o hindi pa rin pwede na labagin? Okay, sagot ko po ay hindi po, no? Kasi nga po, mas mabuti at mas maganda, mas magaling itong sinusunod namin. So, kung yung sinunod mo niya may mabuti, kulang po yan. Kaya ang dapat mong sundin, yun pong higit pa ng sa gayon, mahigitan mo yung katwiran ng Escriba at Pariseo. Dapat mo kasing alam ko, ano ba yung mga higit mga bagay na yun, di ba? Yun yung dapat mong matutunan eh. Kasi ang pag-isip nyo kasi, pagka sinabing wala na, ang kabaliktaran ng pinalit eh. Hindi ganun eh. Ako po. So next question. So pinatutunayan niyo po na wala na ang 10 utos ng Diyos. At ang sabi din ni Apostol Pablo, kung sa walang kautusan ay wala din namang paglabag. Yung po sa ikalimang kautusan ng Diyos na igalang mo iyong magulang, ang iyong ama at ina, pwede na po ba itong labagin? O hindi pa rin pwede yung labagin kasi magkakasala pa rin tayo sa Diyos? Pwede na o hindi pa rin? Categorical question. Hindi nga po, no, kasi mas malawak po yung ibinigay po sa amin at saka mas mabuti po, no. Hindi katulad ng ibinigay sa inyo na kumbaga kulang nga po, no, sabi. Yun po kasing sinabing igalang mo yung ama, kulang po yun. Hebrews 8:7 po yan, kulang po yun. Kaya itong binigay po sa amin ay mas ano po ito, kompleto po ito, higit po ito kaysa sinusunod ninyo. So kaya yung Okay, next question po. So pinatutunayan niyo po ulit na wala na ang 10 utos ng Diyos. At ang sabi din naman ng Diyos, sinulat ni Apostol Pablo, kung saan walang kautusan, ay wala din naman paglabag. Yung ikanin po na kautusan ng Diyos sa 10 utos niya na huwag kang papatay. Pag tayo po ba ay pumatay, ay tayo hindi na makakala sa Diyos? Time na, 7 minutes time. Okay, so dyan natatapos ang first part ng ating debate, no? First cross and first stand, mga kapatid. At shoutout naman sa ating halos 20 live viewers ngayon kay Ran Lasan. Sabi niya, ibig sabihin ng 10 utos magpapatuloy hanggang sa panahong kasalukuyan. Ha ha ha. Shoutout din kay Advent Biblical Ministry. Shoutout sa inyo dyan. Ano pa ang mas mabuti? yun ang magandang tanong. Abraham Ismail Isaac, shoutout sa iyo bro. Kay Aladin Gregorio is watching. Yung kaibigan nating mga Baptist dyan, shoutout sa inyo. Kay Reg Prudente, partida pa yan ni Samuel. Kaya ayoko nang sumagot ng crossword puzzle. Hindi pa nakakonsentrate yan. Shoutout din kay sino pa ba ito nagko-comment dito? Si Rans Lasan. Mali raw po, kailan naging mali ang talata na nagsabi ng katotohanan, bro Sam? At sabi dito, Sam, bakit hindi ka na tumatawa? Ayan. So, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. At ulit, ang ating pinag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa Hebrew 8:13. Basahin nyo na lang yan. Patutunayan ng ating affirmative na hindi yan 10 utos, 10 commandments ang niluma dyan sa Hebrew 8. So, dako tayo sa rebuttal stage. Mauna ulit si Leonard Avila ng Seventh-day Adventist Church. 10 minutes bro. Your time start. Okay, so nakita po naman natin kung paano sumagot ang ating kausap para na lamang wala sa sarili na hindi alam kung paano sasagutin. Hindi malaman kung anong patutunayan, hindi malaman kung anong pasasubalian. Ano po?
Kaya nakakalungkot ang mga ganitong kalagayan, ano po, sapagkat hindi sigurado sa kanilang tinatayuan. Akala nila wala na, pero hindi nila madirekta ng sagot na talagang wala na. Niluloko lamang yung kanilang sarili. Niluloko lamang ng mga taong ito ang kanilang inaaralan pagka ganito ang ating maririnig na aral sa kanila. Okay, sabi niya kanina, doon sa sinabi niya, yun daw pong saro, ang tipan, ang bagong tipan, abay malaking kalokohan po yan, hindi po pala yung dugo ni Kristo, ang bagong tipan na pantubos para sa marami, hindi po palang saro. Aba, ngayon ko lang po nakita, napakalaking kalokohang aral yan. Yan ang palpak, Brother Samuel Tahuda, ano? Samuel pa naman ang iyong pangalan, bro, ay kakaiba, ano, prophetic name pa naman yan, ay dapat ay maging maayos ang ating pong pag-aaral at doktrina. Ito, basahin ko sa iyo, ano po, kapatid na Samuel Tahuda, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung mismong dugo niya, ang tipan. Ang binasa mo sa Lucas, babasahin ko ngayon sa Matthew chapter 26, verse 28, sabi dito, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan. Malinaw yan. Ano? Kaya nagsisinungaling ka na naman, huli ka na naman sa iyong kasinungalingan. Ano? Kapatid, ay ikaw ang lumalabas na palpak dyan. Kasi nagsisinungaling ka, sabi mo, hindi dugo. Walang mababasa na yung dugo ni Kristo ang tipan. Ay napakalinaw. Sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Malinaw yan. Ano kapatid? Ay huwag mo nang lokohin ang iyong sarili na ang dugo ng Panginoong Jesucristo ay hindi tipan. Malinaw yan na sinabi ng ating Panginoon na ang kanyang dugo ang tipan na pinakapantubos sa marami. Ano po? Ating pampag-aralan. Ano po ang sabi? Ano pa ang sabi ng ating Panginoon patungkol sa kautusan? Ano? Patungkol sa 10 utos ng Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ano po? Ang sabi niya sa unang Pedro chapter 1 verse 24, 25 ay ganito, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kaniyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo, at ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Tatapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Ano daw? Ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Yun daw po ay mananatili magpakailanman. Yung salita ng Diyos na yon, ito yung salitang mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. Eh, ano ba yung ipinangaral sa kanila nung una? Alamin natin, ang sinabi ni Apostol, tinala ng mga apostol sa panahon ni Esteban, nang nakita niya na nasa langit ang ating Panginoong Jesucristo. Tunghayan natin ang Gawa, chapter 7, verse 37-38. Ang ganito ang pagkakasabi, mga kapatid. Ang sabi dito ni Esteban, nung bago siya batuhin, patayin sa bato, ito yaong Moises, chapter 7, verse 37-38 ng Gawa. Ito yaong Moises na nagsabi sa mga anak ni Israel, palilitawin ng Diyos sa inyo ang isang propeta na gaya ko mula sa inyong mga kapatid. 30. Ito yaong naroon sa iglesia sa ilang nakasama ang mga anghel na nagsalita sa kanya sa bundok ng Sinai at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Anong sabi mga kapatid? Yun daw pong nasa bundok ng Sinai, si Moises at yung mga Israelita na naroon, na mga magulang ng mga Israelita na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. So yun po pala yung mananatili magpakailanman. Ano ba yung aral na buhay na sinalita ng Diyos kay Moises sa bundok ng Sinai? Maliwanag po yan na 10 utos yan. At hindi lamang sinalita ng Diyos ang 10 utos ng Diyos, bagkus ito ay sinulat ng daliri ng Diyos. Ulitin ko, written by the finger of God. Malinaw yan, kapatid. Kaya ang sabi ni Apostol Pedro ay mananatili, mamamalagi magpakailanman ang salita ng Panginoon. Ito yung mabubuting balita na ipinangaral sa inyo. So maliwanag yan mga kapatid, na ang 10 utos, yan po ay hindi lamang basta kobinan. Ang tawag po diyan sa panahon nila Propeta Moises, kung babalikan po natin, Exodus chapter 40 verse 1 hanggang 2, saka yung iba pa mga tala doon, ang tawag po diyan ay Ark of the Testimony. Hindi po yan basta tipan o kobinan. Ano po?
ay niyo pong puntahan ang Exodus 40:1-30. Yan po ang translation ng banal na kasulatan. Kaban ng patotoo. Hindi lamang po yan basta pan. Ano po? Kaya malinaw po dyan. At doon sa verse 19:21, Ark of Testimony yan. Kaya nga po sabi doon sa Revelation chapter 12 verse 17, ay umalis ang dragon. Bakit? Upang usigin ang nalabi na siyang tumutupad ng utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Ano? So naroon naman, binabanggit na naman yung testimony of Jesus. Kaya maliwanag, ano po mga kapatid, na yung 10 utos ng Diyos ay hindi ito pwedeng lumipas dun sa Hebrew chapter 13. Mali ang unawa ng ating kapatid na Samuel Tahuda. Sapagkat yung tipan doon na luma na ay kailangan ng lumipas, kailangan ng palitan, ito ay mga palatuntunan sa pagka-saserdote. Ito yung binanggit niya ko kanina, ating ibaba lamang yung kanyang sinabi sa Hebrew chapter 9. Sabi doon, ngayon ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kaniyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanlibutan ito, sapagkat inihanda ang isang tabernakulo, ang una na kinaroroonan ng kandelero at ng dulang, at ang mga tinapay na handog na siyang tinatawag na dakong banal. At sa likod na ikalawang tabing ay ang tabernakulo na tinatawag na dakong kabanal-banalan. So yun po pala yung unang tipan, maliwanag. Yung patungkol sa sanktuaryo, yung patungkol sa pagganap nila doon ay kailangan ng palitan. Kasi hindi na yung akma sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi siya na po ang alay, na inalay niya ang kanyang sarili at sa ito magpakailanman. Ano kaya maliwanag, Bro Samuel? Wag mo iligaw ang tao na ito ay hindi ang 10 utos ng Diyos, ang tipan na lumipas na kailangan ng palitan doon sa Hebrew chapter 8 verse 13. Sapagkat ang tumutukoy dito ay pagkasaserdote. Ano pinalitan ni mga ating Panginoong Jesucristo? Yung pagkasaserdote na para lamang sana sa lipi o lahi ni Aaron ng mga Levita. Pero ang ating Panginoong Jesucristo ay mula sa lahi ni Juda. Siya yung ating high priest. Itinulad ang kanyang pagka-high priest po ng pagkaserdote kay Melchizedek. Ano po? Hari ng salin. Sapagkat ang pagkaserdote ng ating Panginoon ay mananatili magpakailanman, walang katapusan. Hindi katulad ng mga serdote ng mga Levitan na mamatay, may kamatayan. So maliwanag yan, mga kapatid. Kaya ang sabi ng ating mga apostol ay, ang sabi ni Propeta Isaias, sa paborito ko ito, sa Isaiah chapter 8 verse 20, sabi dito, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila magsalita ng ayon sa salitang ito, ay tunay na walang umaga sa kanila. So yung mga tao po pala na hindi nagsasalita ayon sa kautusan at sa patotoo, Ark of Testimony, ay walang mga liwanag sa kanila. Ano pang sabi, Brother Samuel? Sabi ni Haring Solomon sa Proverbs 28 verse 9, siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Baka karumal-dumal na yung panalangin mo, Brother Samuel, hindi dinidinig kasi ang iyong pagtuturo ay pagtatakwil sa mismong kautusan ng Diyos, sa 10 utos ng Diyos. Delikado yan, Kaya nga, ay ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 7, sabi itong mga taong ito ay mga laging nagsisipag-aral, kailan pa man ay hindi nakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kasi pinasusubalian nila na yung 10 utos ay wala na, pero tanungin mo naman kung pwede pang labagin yung unang utos ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Hindi pwede. Kasi magkakasala ka pa rin sa Diyos. Malinaw yan. Wala pong lukuhan tayo. Wag niyo pong lukuhin ang tao na wala na, pero hindi pwedeng labagin. Ang linaw na sinasabi ng Apostol Pablo, kung saan walang kautusan, ay wala namang paglabag. So kung wala ng 10 utos, pwede mo nang labagin ang huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Hindi ka magkakasala. Kasi wala na. Sinang-ayunan mo yan. Tapos ngayon, binabali mo. Para kang hindi mo alam ang iyong pinatutunayan. Kaibigan? Wala mang sakitan ito, pero pinag-aaralan lamang natin ang katotohanan na dapat itama natin yung ating aral. Wag nating ilihis sa tamang aral na
patungkol ito sa salita ng Diyos nang sabi ni Apostol Pedro, ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. At ito ang salitang mabubuting na ipinangaral sa inyo. Wala na? So, yes bro. So dako tayo sa second cross bro. 7 minutes para kay Sam. Your time start now. Okay. Meron kang sinabi kanina na ang sabi mo, ang magsabing ang saro ay tipan ay isang kalokohan. Tama ba sinabi mo yun? Ay hindi po. Ikaw po ang nagsabi noon. Ang sabi mo ay yung saro ay siyang tipan ng Diyos. Ikaw po ang nagpatunay nun. Pinamalian ko lamang sa yung dugo niya ang pinakapantubos sa marami. Next question. Nalito ka na. Ikaw po. Next question. Ulitin ko po yung tanong. Nawawala ka Ulitin bro, ko yung Abela. tanong. Sige, proceed bro. Okay. Ulitin ko Nawawala yung po tanong. ako. Bumalik na bro. Okay na bro. Okay. Ang sabi mo, kalukuhan ang magsabing ay saro ay tipan. Tama, sinabi mo yan, di ba? Sabi mo, kalukuhan ang magsabing ang saro ay tipan. Yan yung sabi mo. Kaya tanong ko dito, sino itong ang nagsalita dito sa Lucas 22:20 na ang sabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan? Sino po may sabi niya? Ang sabi mo, kapag magsalita ng ganyan na ang saro ay tipan ay isang kalukuhan. So, sino po ang nagsalita dito sa 22:20 na ang saro ay tipan? Okay, ang sabi ko po ay pinatutunayan nyo kanina na sabi nyo, yung saro mismo ang tipan ng Diyos, hindi yung dugo. Ay mali na po doon na ilan yung dugo. Ang objection ko po, nagtatanong po ako ng sino, no? Kapag sino po, nasa agreement po natin yan na kailangan niya mag-provide ng pangalan. Okay. Bro Avila, nagtatanong si Samuel ng sino at naghahanap siya ng noun or a person. Bro, meron ka bang counter objection doon bro or ready ka nang sumagot kung sino yan? Ayun po, direct to the question na po ako, diretso na yung aking sagot, na siya po ang nagsabi noon na yung saro ang pinaka-tipan o dugo ng Panginoong Jesucristo. Kaya nililinaw ko sa kanya, hindi lamang yung saro, kundi yung mismong nasa loob ng saro, yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Saan mo naman i-explain yun na yung saro lamang, hindi yung dugo. Kaya nga binasa ko sa iyo yung Matthew na dugo mismo ang tipan ng Panginoong Jesucristo. Siya, yung sagot. Okay, ang sabi mo no ay hindi yung saro lamang, no? So ibig sabihin ba tinatanggap mo na ngayon na yung saro ay tinatawag na tipan? Ikaw po ang may sabi niyan kanina na yung saro lamang at hindi yung dugo. Tinututulan mo nga sabi ko kanina na yung dugo ang tipan ng Diyos na pinakapantubos sa marami. Ikaw tinutulan mo, sabi mo hindi yung dugo. Sabi mo lang ay saro lamang. Kaya nga sabi ko malaking kalokohan yun. Okay, next question ba ako, no? Ang binanggit mo kanina yung Mateo 26:28, no? Ang sabi po dito, dugo ng tipan, no? Dugo ng tipan. Pagka sinabi po bang dugo ng tipan, magkapareho lang po ba yun sa ang dugo ay tipan? Pareho lang po ba sila grammatically? Wala po ibang tinutukoy dyan, kundi ang dugo ng Panginoong Jesucristo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung pinakapantubos sa marami. Ano po? Isa po yan. Yan po yung tinutukoy ng Panginoong Jesucristo sa kanyang dugo. Yan po yung tinatanggap ng Diyos na pinakapantubos sa marami. Ulitin ko po lang yung aking tanong kasi parang hindi mo na ko yung aking tanong. Pakisundan mo ako ha, no? Itong tanong ko ay parang medyo siya kumbaga nasa grammar tayo no? Ang tanong ko, pareho lang ba yung sabihing dugo ng tipan sa sabihing dugo ay tipan? Magkapareho lang ba yun pagka grammar pinag-uusapan? Alam mo kapatid, kung pag-uusapan natin ay hindi lamang grammar, ang pinag-uusapan natin ang ating Panginoong Jesucristo mismo. Kaya yan po ay iisang tinutukoy. Isa po yan. Okay, anong objection, Sam? Categorical yung tanong ko pareho hindi Okay. So, kailangan niya sumagot ng categorical. Okay. So, Bro Avila, doon siya sa pagpipilian. Paki-refresh po ng kanyang tanong. Medyo magulo yung kanyang tanong. Hindi na yata po niya alam kung ano ang kanyang itatanong. Pakilinaw po na inyong tanong, kapatid. Okay po, wag na po masyadong set comment. Okay. Ito po yung tanong ko, no?
Ang tanong ko, Sige. pareho lang ba yung katagang dugo ng tipan at saka dugo ay tipan, no? Pareho lang ba yung katagang yan pagka grammar pag-uusapan? Pareho ba daw? Bro? Categorical ano? Sabihin niyo po kasi kung categorical o basta lang kayo, basta niyo lang po iniiwan yung inyong tanong. Categorical po ba 'yon? Pagka debater ka po, alam mo na dapat kung categorical hindi. Sasabihin niyo po 'yan kasi Okay. option po ako. Wait lang. Huwag kayong mag-usap ganito bro, ganito. So, balikan natin yung previous kanina na tanong kasi parang inuulit lang ito. At dito tayo muna sa tanong ni Samuel. Iulit nga muna yung tanong, bro. Ang tanong ko lang kasi ay, pareho lang ba yung katagang dugo ng tipan at saka dugo ay tipan? So, sumagot lang siya, pareho o hindi. Categorical yan eh. Yan. Dapat alam mo yan bilang debater. Okay, so pareho o hindi? Klaro. Bro Abela, anong sagot natin? Sinagot ko na nga po yan kanina sa kanya na pareho. Kung ang pinag-uusapan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi dugo niya yan eh, katawan niya yan eh. Ang pinag-uusapan doon, yung kanyang dugo. Ginawa niyang tipan. O yung kanyang dugo ay tipan. Parehas po yan kung ang Panginoong Hesukristo ang pinag-uusapan. Siya po kasi ang subject dyan. Okay na po? Next call. Okay. Next question ko po. So, kapag po ba sinabing tali ng aso, yun po bang tali ay aso? Yes or no po? Counter objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Oo, time stop mo na. So, wala pong hindi natali aso na sinasabi ni Bro Samuel Tauda. Pakibalik po sa aming pinag-uusapan, sa aming topic kasi napakalayo na yung kanyang tanong. Okay. Out of topic daw yung tanong mo, Sam. Meron kang counter objection doon or maglilipat ka? Mag-change question ka? May counter objection ako. Sige. Kasi kumbaga sinusundan ko yung yung bang sentence construction ba, no? Binanggit kasi niya dugo ng tipan, ang unawa niya nun ay dugo ay tipan. So sinundan ko yung yung logic na yun ba, pagka sinabing kumbaga nandoon pa rin ako doon sa sinabi niya. Diba? Okay, ang unawa sa dugo ng tipan ay kaya binigyan ko lang ng parallel example. Okay. Para makita lang ba niya yung Okay na, bro. Okay na, bro. Tagsa lang eh. Magde-decide na ako. So ganito, bro, sige. naiintindihan ko naman yung pinupunto ni Sam kasi meron siyang tinatanong doon sa grammar muna ba. Kaya nire-raise niya yung tanong na yan. However, wala namang pilitan talaga dito sa pagsagot. Meron ka namang pagkakataong sumagot, bro, kasi tinitingnan ko siya as a valid question ba. So meron ka namang 10 seconds sa pagsagot. Bakit hindi mo sinasagot ng direkta yung tanong or sasagutin mo talaga yung tanong niya na parehas ba daw yung tali ng aso, yung tali ba daw yung aso ba daw yun. So anong gagawin mo, bro Abela? 10 seconds. Okay, direct po ang tanong. Sinabi ko naman po sa kanya yan, yung kanyang grammar na sinasabi niya, bimbagan dugo ng tipan o ang tipan ng dugo, yung ba ay parehas isa. Kaya nga sinabi ko na po sa kanya yan na parehas, the same yan. Kasi ang pinag-uusapan dyan ay ang ating Panginoong Hesukristo. Siya yung wait lang, bro. nangako ng tipan. Bro Abela, wait lang. Kanina kasi yung natanong, yung bagong tanong ngayon patungkol sa tali ng aso ba? Doon muna ako kuha ng sagot mo, ha? So either sasagutin mo yun ng 10 seconds or 20 seconds, bro. Parehas ba daw yung tali ba daw yun yung aso? Yan yung tanong ni Bro Sam eh. So po sagot ko, direct ko na sagot. Sige, po. Proceed, Hindi po parehas yun. Hindi po yun akma sa ating Panginoong Hesukristo. Pero mo naman yung tali ng aso tsaka yung aso. Ginawa mo pang aso ang ating Panginoong Hesukristo. Lapastangan talaga itong tao ito. So hindi po hindi po yan akma. Kasi ay hindi naman aso o tali ng aso ang ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko alam kung anong pinaghuhugutan nito. Inahintulad pa sa aso ang ating Panginoong Hesukristo. Next question. Okay, next question ko po, binasa mo yung Hebrews 9:1, ang sabi mo, ang unang tipan ay ang palatuntunan. Ngayon, sabi mo ng unang tindig mo, ang unang tipan ay ang pagkasaserdote ng mga Levita. So, ang tanong ko ngayon, alin doon sa dalawang statement po ang tama? Ang unang tipan ay ang pagkasaserdote ng mga Levita o ang unang tipan ay ang mga palatuntunan? Yan po ay magkabilang. Okay? Magkasama po yan. Yung mga Levita, siya po na naglilingkod sa sanctuary. So, isa po yan. Natipan.
na yan po ang gaganap lamang ng mga paglilinis, sanctuary ng mga gamit ay puro mga Levita. Yan po ang sinira ng ating Panginoong Hesus kasi hindi na naakma sa panahong kasalukuyan. Next question po. Okay. So ano po ba talaga yung stand nyo? Yun bang pagkasaserdote ng mga Levita o yung mga palatuntunang yung palatuntunang ibinigay sa kanila? Ano po yung tipan doon? Alin sa dalawa? O yung dalawa? Yun po yun, parehas na po yun, kabuuan na po yun. Yung tipan na ibinigay ng Diyos ay yung mga Levita lamang na lahi ni Aaron na maglilingkod sa saserdote. Kasama doon yung paglilinis ng mga gamit sa sanctuary, mga Levita. Isa po yun, na tipan. Yun po yung sinira na ng Panginoong Hesus. Kasi hindi na akma, kinuha na. Siya na yung saserdote, siya na rin po yung alay. Okay, next question ko po. Sabi mo kanina na yung 10 utos ay tipan, aminado ka, no? Binabanggit doon na yung tipan na niluma ay ibinigay pagkalabas nila sa Ehipto. Okay, sang-ayon ka ba na yung 10 utos ay binigay yan pagkalabas nila sa Ehipto? Yes, sangayon po ako. Binigay po yan doon po sa paglabas nila sa Ehipto, doon po sa bundok ng Sinai. So kasama din po din yan yung tipan sa pagkasaserdote. Marami po yung tipan, marami po yung covenant. Kaya sabi ko, kung original na pag-uusapan, ang tawag po doon sa Ten Commandments, Ark of Testimony, kaban ng patotoo. Hindi po yan basta tipan lamang. Doon po kayo naliligaw at nagkakamali. Okay, next question po. Pagka po ba sinabing kaban ng tipan, alin po yung tipan? Yun po ba yung kaban? O hindi? Kung kaban ng patotoo, yun po yung 10 utos ng Diyos. Ark of Testimony. Basahin mo po ang Exodus chapter 40, verse 1 hanggang 3. At saka po ay yung verse 19. Ark of Testimony ang tawag po sa 10 utos ng Diyos. Hindi lang po ito basta tipan na inyong nalalaman. Okay, so dyan natatapos ang second cross ng ating affirmative. Siyempre, dako tayo sa rebuttal ng negative. Pero bago yan, shoutout muna sa Advent Biblical Ministry. Ano ba yung analogy mo, bro Sam? Na lang itali, wag na aso. Kawawa naman ang aso. Shoutout din kay Rans Lasan. Walang kwenta na tanong yan, bro Sam. Ano bang kinalaman ng tali ng aso? Shoutout din kay Arsor Pabito, napunta sa tali ng aso. Shoutout din kay Boyet Benny. May alam si Bro Samuel sa pagbigkas ng YHWS. Si Bess at KDR hindi alam bigkasin. Shoutout din kay Abner Pablo. Walang alam si Avila sa dalawang buhay. Buhay laman ang pinatungan ng 10 utos mga Hudyo, pero ang mga Kristiyano ay buhay spirit at hindi sakop ng 10 utos. Tama si Sam, kapos si Avila sa unawa. Shoutout din kay Samson Rosen. Tama at dapat ganapin, at ito ay nauwi sa 2 utos. Kapag nasunod mo ang 2 utos na ito na ang unang 10 utos. So shoutout din kay Winnie Estares. Idol ko yan si Bro Leonard. Bro, wag nyo ako ipahiya kay Sam. Nakahalo-halo na ang unawa ni Leonard. Shoutout din kay Rans Lasan. Si Bro Samuel, sobra-sobra na. Hindi na ang aral na buhay ang sinusunod. Boyet Benny, makatanong lang kay Bro Samuel, sino ba ang nagtatag ng nagtayo ng MCGO? Sinong namumuno dito? At shoutout din yun, kay Rans Lasan. So, dako tayo sa rebuttal mga kapatid. At bigyan ko ng 10 minutes si Samuel. Rebuttal bro, your time start now. Okay, so makikita po natin dito na talagang kapos po sa unawa yung ating kaibigan dyan sa kabila po, no? Dahil hindi niya po maintindihan na kapag sinabing dugo ng tipan, ang unawa po niya ay dugo ay tipan. Magkaiba po yung pagka-grammar na pinag-uusapan. Iba ko lang po naturuan mo sila ng grammar, no? Kagaya na lamang ng sinabi na kaban ng tipan. Pagka ba sinabing kaban ng tipan, yun bang kaban ang tipan? Di ba nasagot niya, yun daw 10 utos ang tipan, hindi daw yung kaban. O di po ba? Bakit pagka sinabing kaban ng tipan, ang napakadali mong makasagot na hindi yung kaban yung tipan, kundi yung nasa loob ng kaban. Bakit pagka sinabing dugo ng tipan, ang unawa mo ay yung dugo ay ang tipan? Di ba? Yan yung, nag-let siya. I-post mo natin yung time. Mr. Moderator. Okay, so nawala si Bro Avila, no? Hintayin natin para madinig niya yung stand ng ating
negative. So shoutout muna. Bati-bati muna tayo. Riwel Carillo Celebran. Killing the time ang tanong ni Bro Samuel. Shoutout sa iyo. Bro Riwel, pwede naman isabi ang mga logic. Shoutout din kay Ran Slasan. Thank you Bro Rashala. Ayan. So shoutout sa mga nag-share din mga kapatid. Hindi ko makita yung nag-share. Ayan. So hintayin natin si Bro Avila. Tawagan natin. Ayan. Shout out po sa lahat ng mga nanonood din sa live, lalo sa aking kaibigan na si Reg Prudent, saka si Vladimir Alibutod, Yun. si Michael Bambitoy Gabriel. So shout out po sa inyong lahat dyan at sa lahat po ng mga kahit kaibayo po natin dyan, no? Manood po kayo para matuto kayo ng tamang aral. Bro Avila, okay ka na bro? Okay po, naputol yung wifi. Sorry po. Sige. So Sam, resume ka bro. Gamit na po. Okay po, no? So yun na pong sinasabi natin, no, na magkaiba po yung sabihin nating dugo ay tipan at saka dugo ng tipan. Katulad na lang po ng binigay nating halimbawa na hindi niya masagot-sagot po, no? Kasi alam po, naka-on yung camera ko. I-on ko lang muna. Ayan. Hindi, naka-on ang camera ko I-off mo tapos i-on mo. I-off mo tapos i-on mo. Ayan, naka-off yung camera ko niyan. On ko ulit ha. Sige. Ayan, naka-on na. Nakikita mo si Sam, Bro Avila? Hindi. Oo, nakikita ko. Yung pa rin yung itsura. Teka, parang sa akin to reload muna ako. Reload natin kasi hindi natin nakikita si Sam. Okay, naka-post yung live natin. Ayan. Okay, so Bro Sam, proceed ka bro. Okay, so maging ang ating Panginoong Hesukristo man po sa kanyang kapanahunan ay gumagamit po siya ng mga bagay na literal o pangipangaral yung bagay na spiritual. Katulad lang po ng sinabi niya no, sa Lucas 22:20, nang sabi niya, ang sarong ito'y ang bagong tipan. No? So yan pong saro, ginagamit po niya na representation doon sa bagong tipan, di po ba? Pero no, ang ating kausap, pagsabi niya, isang kalokohan ang magsabi na ang saro ay tipan. Yan yung sabi niya kanina. Kaya nung tinatanong ko siya kung sino ba may sabi doon sa Lucas 22:20, hindi na siya makasagot. Di ba? Hindi siya makasagot kung sino may sabi. Kasi nauna na kasi niyang sinabi na kalokohan ang magsabi na ganun. Si Kristo pala may sabi nun na yung saro ay ang tipan. Di ba? Kaya para pala kay Avila, kalokohan yung pinagsasabi ni Kristo. So, buti na lang, hindi tayo kagaya niya. No? Kaya pagka Biblia po ang ating pag-uusapan, talagang laglag po itong ating kaibayo po. Dahil, gaya nga po nagsabi ko, hindi nila naiintindihan yung kanilang mga binabasa. No? Mga simple grammar, hindi po nila naunawan. Katulad na lamang po ng binasa niya sa Hebrews 9:1, na ang sabi, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan. So ang unawa niya, ang unang tipan ay ang mga palatuntunan. Ganyan yung unawa niya, kaya tinatanong ko siya sa grammar kasi napaghahalata ako na hindi marunong sa grammar. Di ba ba? Kapag ba sinabing ang unang tipan ay nagkaroon ng mga palatuntunan, yun bang palatuntunan ang tipan? Nagkaroon nga di ba? Katulad nito, bibigyan ko yun ng isang halimbawa, no? Ito yung isang halimbawa lamang nakapareho no ng pagka-construct ng sitas na ito, no? Halimbawa, ganito, no? Ang unang asawa ay nagkaroon din ng mga anak. Yan, halimbawa po yan na sakto po sa mga termino na ano dito, no? So, kapag ba ang unang asawa ay nagkaroon ng mga anak, yun bang mga anak, yun ba yung asawa mo? Hindi, di ba? Kaya nung sabing ang unang tipan ay nagkaroon ng mga palatuntunan, hindi po yung palatuntunan ng mga tipan. Isa pong palaking kamangmangan po yan sa grammar. Pagka ganun yung unawa po natin. Diba? At yan, ganyan po yung pag-iisip ng ating kausap ngayon. No? Hindi naman so pang-personal, pero yan po yung nakikita po natin, no? Na talagang maling-mali po yung kanilang pag-unawa doon sa kanilang mga nababasa. No? Dahil katulad na lamang mo, no? Kaya nga tinatanong ko siya yun bang tali ng aso? Pareho ba yun sa tali ay aso? Diba? Kaya hindi niya masagot Kapag ba sinabing tali ng aso, yung tali ba ang aso? Hindi niya masagot yun. Diba? Kasi kung sasagutin niya yun na hindi, siya na mismo yung gumiba sa kanyang stand.
na nung nabasa niyang dugo ng tipan, ang stand niya, yung dugo ay tipan. Kaya palpak po talaga, no? Kasi pagka dito pong tipan ng ating pag-usapan dito sa Hebrews 8 po, no, na sinabing tipan ni Luma, ito ha, pakinggan nyo lang ha. Ang ibang SDA, ang sabi nila, ang unang tipan daw na niluma, ayun daw ang dugo ng mga hayop. Tapos ang bagong tipan daw ay dugo ni Kristo. Itong SDA na kausap natin ngayon, ang stand niya naman, ang unang tipan daw ay yung mga pagkasacerdote ng mga Levita. Tapos ang bagong tipan ay ang dugo ni Kristo. So mga SDA ito sila, pwede sila magkasundo kung ano ba talaga yung aral nila patungkol sa unang tipan na niluma. Di po ba? So, titingnan lamang po natin yung, sabi ko nga, di ba, yung mga nakapalibot na sitas. Kanino ba ibinigay yung tipan na niluma? No? Kasi merong tipan ng Diyos kay David eh. Di ba? Ang sabi niya, hindi magkukulang na lalaki magpupuno sa Israel. Merong tipan ang Diyos kay Abraham, na pararamihin yung mga anak niya. Di ba? Merong tipan ng Diyos kay Noe, na ang sabi naman ay hindi niya gugunawin ang mundo sa magitan ng tubig. Di ba? Yan ba yung tipang binabanggit sa Hebreo 8, no, na sinabing pinalitan? Kanina ba sinabi yung tipan na pinalitan? 'Di ba? Sabi ng Diyos, no, sapagkat ako'y gagawa ng isang bagong tipan, hindi ayong sa tipang aking ibinigay kay Noe. Ganun bang sabi? Para masabi natin yung tipan kay Noe pinalitan? Hindi po ganun ang sabi. 'Di ba? Ang sabi, yun pong tipan na ibinigay sa mga Israelita pagkalabas nila sa Ehipto. So nangangahulugan na yun pong dalawang tipang pinagkumpara, no? Ang unang tipang binanggit, yun pong tipang ibinigay sa mga Israelita pagkalabas nila sa Ehipto. Hindi po yung tipan na binigay kay Levi lamang. 'Di ba? Wala mang binanggit na Levi lamang dyan eh, 'di ba? Kundi ang tipan na ibinigay sa buong Israelita. So, yan po ay kasama na po dyan, no, yung maging pagkasacerdote ng mga Levita, no, ay pinahinto rin yun kasi yung tipan na kanilang pinangangasiwaan ay pinalitan rin, 'di ba? Sa kanya kasi hindi pinalitan yung utos, kundi yung ano lang, yung sacerdote lang pinalitan, pero pagka Biblia ang ating babasahin, pareho silang pinalitan lahat. Basa 7:12 ng Hebreo. Ito kailangan dito ng grammar kasi maraming SDA din nagbabasa nito, hindi rin nakakaunawa. Ano sabi? Sapagkat nang palitan ang pagkasacerdote, ay kinailangang palitan naman ang kautusan. Pagka po SDA magpapaliwanag dyan, pagka sacerdote lang ang napalitan, yung kautosan hindi napalitan. Pero maliwanag po, kahit babasahin natin sa English, na ang sabi, for the priesthood being changed, there is made a necessity of a change also of the law. Di po ba? So pagka po sinabing also, hindi lang po isang bagay ang tinutukoy dyan. Kaya nga may also sana nalaman nila kung anong function ng also, no? Pagka-grammar pinag-uusapan, no? Importante po kasi yung grammar sa pagbabasa ng Biblia at sa pag-uunawa, no? Dahil pagka wala po ganyan, parang si San Pedro noong una ba, no? Sabi ng Diyos kay San Pedro noong una, ano nga sa'yo kung pumarito siya? Tapos pinagkakalatan ni Pedro na hindi naman mamatay yun. So yun ay itinawid naman ni Juan na hindi naman ganun ang sabi. So, ang makikita natin doon na hindi ginamitan ng tamang grammar ni Pedro yung sinabi ni Kristo sa kanya, kaya mali yung napakalat niya. So, ganun din yung nangyari sa mga SDA ngayon. Hindi nila ginamitan ng grammar yung kanilang binabasa, kaya mali yung pagkaunawa po nila. No? Ito pa, no? Sabi niya kanina, no? Tanong niya, ano ba daw ba? Nawala na ba yung 10 utos? Tinatanong niya, pumapatay na ba? Ganun na ba yung kabaliktaran? No? Ito po yung maling unawa ng mga SDA. Dahil ang sabi po sa talata, sa Hebreo 8:6, ano po ba ang ipinalit? Ang kabaliktaran po ba? No? Pagka ba mayroong isang bagay na mabuti, pagka ba ito'y papalitan, yun bang kabaliktaran ang ipapalit mo? No? Ito, bibigyan ko lang kayo kung paano mag-isip ng tama ba? No? Bigyan ng, kumbaga, ideya. Ang sabi dito, no, datapat ngayon kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal, palibhasa siya na may tagapamagitan ng isang tipan lalong magaling. So, yun po palang tipan, no, na pinamamagitan ni Kristo ay tipang lalong magaling. So, si Kristo ang tagapamagitan ng tipan na yun. Lalong magaling, hindi po yun kabaligtaran. Di po ba? Yan po yung maliwanag dyan sa sitas.
Kaya nga po, sabi ko, yung mga sinusunod namin, mas mabuti po ito. Kasi kung yung mga unang tipan na 10 utos ay mabuti, ito kung sinusunod natin, mas mabuti. Bakit kailangan na mas mabuti ang susundin natin? Dahil sabi ni Cristo Mateo 5:20, kung ang katwiran ninyo ay hindi hihigit sa mga eskriba at pariseo, no, na ang sinusunod ay 10 utos, hindi kayo makakapasok sa langit. Kaya para mas mahigitan mo sila, yung katwiran nila, kailangan mo ring sundin yung tipan, yung kautusan na higit pa dun sa tinanggap nila. So nang sa gayoy, makasigurado kang makapasok ka. Kaya po, yan po yung dahilan kung bakit pinalitan po yung unang tipan. Dahil ang unang tipan po, no, sabi sa city, sapagkat kung ang unang tipan yon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap ng pangangailangan ikalawa. So maliwanag na yung unang tipan, mayroon po yung pagkukulang. Kaya kung sinabi man ng ating kausap na yun ang unang tipan walang pagkukulang, gaya nga ng sabi ko, yun ay bunga ng walang kaunawaan, kulang sa pangunawa. Kasi kumbaga hindi po talaga marunong sa grammar eh. Meron siyang reading pero yung sa comprehension yung wala. Maliwanag po no, yung tipan kaya yung pinalitan yung sa pangutos kasi meron po yung Time na ba? Tapos na siya? Okay, so dako tayo sa 7 minutes na second cross ng ating affirmative and negative. At Bro Avila ng SDA, your time start now. Okay, so nakita po natin kung paano magpaliwanag ang ating kausap. Parang lasing na hindi alam kung anong patutunayan, kung anong pasusubalian. Time stop muna, Kung time stop muna. Okay. So bro, magtatanong ka ngayon una, tsaka hindi ka magpapahayag ngayon. At tsaka ano ba yun? Magtatanong ka Computer bro, pala, plus hindi ko lang yun. plus Kala ko bro, panguli na, sorry. plus bro, paki-refrain yung ganun na word bro ba? Okay. Sa, Kasi yung gumagamit eh. Sige. Sige, sorry, may mali ko. So 7 minutes. Question bro, proceed bro. So yun, akin uling ibabalik uli sa kanya kung talagang, ang sabi niya kasi pinatutunayan niya nung una na wala na yung 10 utos. Kaya nga, tinanong ko po sa kanya ng paulit-ulit niyan kung para ba sa kanya yung lumipas na o luma na wala na talaga, wala na daw. Kaya tatanong ko ngayon, yung bang kautusan ng Diyos na huwag kang papatay ay pwede nang labagin at hindi ka na magkakasala sa Diyos? Oo o hindi? Hindi na po iyan ang ipinapatupad ngayon na batas. Dahil tunay na yan ay mabuti, ngunit ang ipinapatupad po ngayon ay mas mabuti pa kaysa batas na yan. Nang sa gayon, mahigitan po natin yung mga katwiran ng mga eskriba at pariseo sa susunod ng utos na yan. So, mas mabuti po yung ipinalit, hindi na po yan. Okay, ulitin ko po ang tanong. Sabi nyo kanina, wala na ang 10 utos ng Diyos. Kaya ulitin ko po uli. Pwede na bang labagin ang kautusan ng Diyos sa ika-6 na huwag kang papatay at hindi ka magkakasala kasi sabi nyo wala na ang kautusan? Pwede na itong labagin kasi hindi na magkakasala o hindi pa ito pwedeng labagin kasi magkakasala pa? Categorical question po. Hindi nga po, no, kasi nga po, mas mabuti nga po yung pinapasunod sa amin. Objection, moderator. Okay. So, malinaw po yung categorical question ko po. Ang sabi doon ay, pwede na ba itong labagin kasi hindi na magkakasala o pwede na itong, hindi pa rin ito pwedeng labagin kasi magkakasala. Yun po yung categorical question na kailangan nyo sagutin muna. Okay, so yung pagpipilian, close-ended question yan. Pwede na bang labagin dahil nagkakasala na? Kasi, or hindi na pwedeng labagin dahil... Pwede nang labagin kasi naman magkakasala o hindi pa rin pwedeng labagin kasi magkakasala pa rin. Kasi magkakasala pa rin. Okay. So, Sam, kumpletohin mo daw yung pagsagot mo doon. Kung nakuha mo bro, magka-counter object ka or sasagot ka na bro? Sasagutin ko na lang. Sige. Ulit lang yung tanong niya eh. Sige. Sinagot ko naman eh. Pakisagot bro. Yung... Okay. Sige bro. Okay. Now,
Hindi po pwede kasi hindi po kabaliktaran yung ibinigay sa amin. Ang ibinigay po sa amin, mas Okay, mabuti pa po. kulang pa po yung kanyang sagot. Pwede ko bang habulin pa yun? Oo, time stop muna, time stop. So, ang gusto talaga, ito, nagiging technical tayo. Gusto talaga ng kabilang panig ay buuin yung buong pagpipilian. So, actually, mahaba siya. Pero, sana makuha mo sa itong pagpipilian. Ano nga yung pagpipilian, bro, Abela? Okay, so yung po bang kautusan ng Diyos na huwag kang papatay? Kasi sinabi niya wala na yung kautusan ng Diyos. Pwede na ba itong labagin ngayon kasi hindi na magkakasala? O hindi pa rin pwede itong labagin kasi magkakasala Wait pa lang, rin? bro, ha? Pwede na ba itong labagin ngayon? Kasi hindi na Kasi magkakasala. hindi na magkakasala. Tapos yung isa, Kasi wala na. ano ba Hindi talaga? pa rin siya pwede kasi magkakasala pa rin. Kasi pwede na ba itong labagin ngayon kasi hindi na magkakasala? Tama? Yung isa, pwede na ba labagin ito kasi hindi na magkakasala? Yung una. Yung pangalawa, hindi pa rin ito pwedeng labagin kasi magkakasala pa rin sa kautusan ng Hindi Diyos. pa din ito pwedeng Pwedeng labagin labagin kasi dahil magkakasala. kasi magkakasala pa din sa Diyos. So ito yung papipilian mo, Sam. Pwede na ba itong labagin ngayon kasi hindi na magkakasala? That is letter A. At letter B, hindi pa din ito pwedeng labagin kasi magkakasala pa din sa Diyos. Okay, para mas madali, yung letter B yung sagot ko, no? Sigurado Okay. niya yung letter B. Ang paliwanag ko po. Planted na yan. Sige. Okay. Ang paliwanag ko po, kasi nga po, ang ibinigay po sa amin ay hindi po yung kabaliktaran. Katulad ng nasa isip ng kabaliktaran. Ang ibinigay po sa amin, lalong mabuti. Higit po doon kaysa sa inyong pinapaniwalaan. Stop, time stop. Pabihira naman yan, no? Another objection ito. Anong objection yan, bro Abela? Hindi po kasi niya sinasagot sa akin doon sa categorical. Iniiba po niya yung kanyang sagot. Hindi pa siya sumasagot una doon sa categorical and then sumasagot na siya ng sarili niyang sagot. Oo, bro. Sagot na ko ng letter B, nagpaliwanag ako eh. Okay, okay. So, I think nakuha ko na din kay Sam. Doon kasi sa pagpapaliwanag, bro, either tama para sa iyo or hindi, nasa audience na naman yan eh. Basta at least doon sa categorical sinasagot niya, namili siya ba? So, pwede mo na lang i-rebut yan doon sa conclusion mo ng konti or pero sa ngayon tuloy-tuloy talaga yung pagsagot niya diyan. Reset ko ulit 20 seconds. Bro Sam, proceed sa paliwanag, bro. Okay, sagot ko nga po, letter B po, dahil ang binigay po sa amin ay lalong mabuti. Higit pa po doon sa ibinigay sa kanila nung una. Mali po yung pag-iisip ng SDA na pagka pinalitan ay yung kabaliktaran ng ipapalit. So wala pong ganong aral yung MCGO. Kundi ang ipinalit po, lalong mabuti, lalong marangal. So yan po yung nakasulat sa Hebrew 8:6. Hindi po yung kabaliktaran. Okay. So, pwede po ba ipakibigay ninyo yung talata na sinasabi ninyo na kautusan na lalong marangal o mabuti na ibinigay sa inyo? Ano pong mga kautusan yan? Pwede nga po kayo magbigay? Mateo 5:21-22. Pensity 28. Ano pong sabi doon? Basahin niyo po. Ako magbabasa. Sige, basahin ko. Mateo 5:21 hanggang 22. Ang sabi, narinig niyo na sinabi sa mga tao sa una, ito yung sa una na mabuti. Huwag kang papatay at ang sinamatay ay mapasay panganib sa kasulan. Datapwat, ito na yung mas mabuti na sinasabi ko. Datapwat, sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapot sa kanyang kapatid ay mapasay panganib sa kasulan at ang sinamamagsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapasay sa Next question. Sanhedrin. Next question. Next question. Next question mo. Nakalimutan na yata ng kausap natin. Naghang yata. Time stop. Parang naghang siya. Naghang. Bro Avila? Okay. So, nakuha ko na yung kanya pating sabihin. Okay, question na po ako. Brother Asha, may time pa ba? Proceed, bro. 3 minutes pa, bro. Proceed, bro. Okay. So, binanggit niyo po yan, sabi niyo, ang binabanggit kasi dyan ay yung magalit sa kapatid ay nagkakasala na ng
pagpatay. So ibig sabihin, yung binabanggit niyo po bang yan ay hindi sakop ng 10 utos na pagka nagalit ka sa iyong kapatid ay para ka na rin pumatay? Hindi po yan sakop ng 10 utos na huwag kang papatay? O sakop pa rin po yan ng 10 utos na huwag kang papatay? Hindi po yan sakop ng 10 utos, no? Dahil pagka 10 utos po ang ating pag-usapan, halimbawa nakapatay ka, ang hatol po sa iyo ay papatayin ka, 'di ba? Pero sa panahon po noon, pagka sinabihan mo yung kapatid mong ulol ka, hindi ka po nila papatayin. Pagka napuot po ka sa kapatid po mo sa noong una, ay hindi po yun kasalanan, 'di ba? Kasi ang kasalanan naman ay huwag pumatay. So hindi po siya sakop sa 10 utos. Next question. Okay. So pag pumasok po siya sa kasalanan na sinasabi nyo, ito po ba mauuwi sa kasalanan pagpatay o hindi mauuwi sa kasalanan pagpatay? Kasi sabi nyo wala na yung 10 utos ng Diyos. Ito po siya ay mauwi sa kasalanan po sa kautusan ni Kristo. Dahil ang kautusan ni Kristo, huwag kang mapuot. So yan po yung kautusan ni Kristo, yan po yung kasalanan na magiging mo pagka ginawa mo po yan. Okay, next question. So balik tayo sa 10 utos. Yun po ba sa bagong tipan na sinasabi nyo na wala nang 10 utos, pwede na po bang mga lunya at hindi na tayo magkakasala ng pangalunya? Pwede na po itong labagin at hindi na magkakasala sa Diyos? O hindi ito pwedeng labagin kasi magkakasala pa rin sa kautusan ng Diyos? Categorical question. Okay po, letter B din po yung sagot ko. No? Siguro alam mo na yung letter B, yung pangalawang choices mo po. Dahil nga po, sa amin po, ang ibinigay po sa amin, yung utos po, na higit pa dyan sa sinusunod ninyo, no? Ang sinusunod po namin, hindi po yung kabaliktaran, kundi yung higit pa sa inyo. Kaya sa amin, tumingin ka pa lang doon sa babae na taglay yung masamang hangad, nagkakasala ka na. Wala yan sa panahon nila noong una eh. Pagka tumingin sa kanila noong una, hindi naman yun hinahatulan nila nagkasala, di po ba? Next Kaya question. higit po talaga ito sinusunod namin. So yung Diyos po ninyo sa MCGU ay hindi po Diyos namin sa Seventh-day Adventist? Magkaiba po ba ito? Magkaiba tayo ng Diyos? Malamang magkaiba po, no? Kasi iwan ko sinong Diyos yung sinusunod ninyo. Kasi ang Diyos po kasi dito sa na sinusunod namin, bago na po yung utos na ibinigay niya, kayo nasa luma pa rin kayo eh. Iwan ko kung sino yung naging Diyos ninyo ngayon. Kasi wala na kayo doon sa kanyang kautosan na ipinag-utos niya na gawin ngayon eh. So hindi na siya yung sinusunod ninyo. So ano pong kautosan yung tinutukoy nyo na hindi na pinag-uutos ngayon na sinusunod pa rin ng mga Adventist? Sabi niyo po yan. Halos lahat po ng mga sinusunod ninyo, yung mga doktrina nyo, halos galing lahat doon sa luma eh. Kaya mali po talaga yan dahil yung mga utos na yan, hindi naman po yan ibinigay para sa lahat ng mga tao, kundi doon lang yan sa nakita ng mga nabihag nung una na pinalaya. So yun na inangkin nyo lang. Time. Okay, so dyan natatapos ang ating rebuttal stage. Bago natin puntahan ang final conclusion, shoutout muna kay Latusa Peter. Mr. Samuel, niloloko mo lang sarili mo. Kung hindi mo alam ang ibig sabihin ng tipan, dapat manahimik ka na lang at mag-aral na mabuti. Sabi naman ni Don Puerto, bro, hindi ka ba tinuruan ng mabuti ni Bro Eli? Shoutout din kay Ruel. Kahapon ka pa, Bro Samuel, sa aral mong mali hanggang ngayon. At si Ran Lasam, mali ka na naman. Ha ha ha. Tuloy-tuloy tayo mga kapatid. At final conclusion, mauna dito si Samuel. 5 minutes bro. Your time start now. Okay po. Dito po, no, wala po talagang napatunayan yung kaibayo natin doon sa kanyang tinitindigan, hindi dayo po 10 utos. Kasi katulad nga po ng sinabi ko kanina, yun pong sinabi niyang tipan sa asin, ay hindi naman po yan yung tinutukoy doon sa Hebreo. Kaya palpak po yung mga latag po niya, hindi po tugma sa kanyang tema. Ang tipa po kasi niya, patutunayan na hindi yun 10 utos. Napakaliwanag naman po na yun pong tipang sinasabi sa Hebreo na niloma, ay tipan po yun na ibinigay sa Israel. Hindi po yung tipan na ibinigay lamang kay Hudi, kay Levita, or kay Noe, or kay sino man. Kundi tipan po yun sa Israel. No? Yun po yung dapat munawaan ng ating kausap. At ang tipan po na yun, ay hindi po ibinigay nung sila ay kumbaga, na-establish na yung mga nila. Kundi yung pagkalabas pa lang po nila doon sa Ehipto, doon po yun binigay. Kaya kung pag-aaralan mo po yung kapanahunan, no? Kapanahunan, nasaan, kailan ibinigay, pasok po talaga yung 10 utos doon na tipan. No? At saka napakaliwanag pa po, no, ng
sa patuloy na pagpapaliwanag ni San Pablo sa Hebrews 9:1 na yun pong tipan na niluma, yan po yung tipan na nagkaroon ng mga palatuntunan. So, yun pong mga Levita, hindi na po sila nagkaroon ng palatuntunan, kundi sila po yung nangasiwa doon sa mga palatuntunan, pero hindi po sila nagkaroon ng mga palatuntunan. Yun po yung maliwanag doon. Magkaiba po kasi yung ganun. Katulad na lamang ng sabi ko, magkaiba po yung sabi ng dugo ng tipan kaysa sa dugo ay tipan. No? So yan ay hindi po yan naunawaan ng halos lahat ng mga SDA. No? Lalong-lalo na itong kausap natin ngayon. Kaya pagka sinabi pong tali ng aso, yun pong tali ay hindi po yun aso. Pagka po sinabing kaban ng tipan, yun pong kaban ay hindi po yung tipan. Kaya kapag sinabing dugo ng tipan, no, wala ka sa yun, tamang kaunawan pagka sinabi mong ang dugo ay tipan. Dahil pagka grammar ang pag-uusapan, importante po yun sa Biblia, magkaiba po yun. At yun po ang wala sa kausap po natin ngayon. Kaya dito po, maliwanag po no, na lahat po ng itinindig ng ating kausap ay gibang-giba po talaga at madadagdag naman po siya sa listahan po natin. So, kaya nga, patuloy pa rin pong namamayagpag po yung aral ng MCGO, no, na ito naman talaga ito na nakasulat sa Biblia, na yun pong tipan noong una, yan po ay ang 10 utos, no, yan ay binigay niyo sa mga Israelita pagkalabas nila sa Egypto na may kasamang mga palatuntunan at mga kahatulan. Katulad na lamang po ng sinabi sa 28 ng Hebreo na ang hatol po nung una doon sa unang tipan, no, pagka nagkasala ka doon sa kautosan ni Moises, no, papatayin ka. Pagka nung una po, pagka nagalit ka sa iyong kapatid, hindi ka po papatayin. Nangangahulugan lamang po yun, na yun pong huwag kang magalit, ay hindi po yan saklaw ng 10 utos. No? Nagpapatunay po yan. Kaya dito po, napatunayan po natin na yun pong kautosan na sinusunod ng MCGO, ay lalong mabuti, lalong marangal, no? Lalong magaling. Dahil yan po yung ibinibigay ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. No? Yan po yung tipan na kanyang pinamamagitanan. No? Si Kristo po, tagapamagitan ng tipan. Yung dugo po, hindi po yung tipan. Kundi yung dugo, yun yung ginamit para pampatibay doon sa tipan na kanyang pinamamagitanan. Kaya maging doon sa lumang tipan, mayroong dugong ginamit. Pero yung dugo doon sa lumang tipan, hindi yung dugo ang tipan. Kundi yung dugo, yun yung pampatibay doon sa tipan doon na binigay sa kanila noong una. Pampatibay po kasi yan yung dugo. Hindi po yan yung mismo yung tipan. No, inulit ko po, iba po yung sabihin dugo ng tipan. No, sabing dugo ay tipan. Kaya pagka po sinabi ko po kanina, no, na yung saro, yan yung representation ng New Testament, hindi po yan kalokohan, no? Dahil yan po mga kapatid ay nakasulat po mismo yan sa Biblia. At ang nagsabi po niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya kung meron mang magsabi na yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo ay isang kalokohan, ay sigurado po natin na yung tao na yan ay wala po sa katinoan. Ano nga po ang sabi? Ito, basahin po natin, no? Sa Lucas 22:20. Gayon din naman, ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan. So napakaliwanag po, no? Hindi po ako may sabi niyan, kundi binasa ko lang po sa Biblia, no? Yan pong saro, yan po yung representation ng bagong tipan, no? Hindi po yung dugo, no? Sabi, ang sarong ito'y ang bagong tipan sa aking dugo, no? Bakit may kasamang dugo? Dahil ang dugo ay pampatibay doon sa tipan. Kaya maliwanag po dito, no, na wala pong ibang tipan na mayroong kaakibat na palatuntunan na ibinigay sa mga Israelita pagkalabas nila sa Egypto. Yun po ay ang 10 utos. Nakasulat po yan sa Deuteronomio 4:13 hanggang 14 na ipinahayag sa kanila yung tipan, walang iba na ang 10 utos. So maghanap ka ng ibang tipan, dan wala na po na ibinigay sa buong Israelita kundi 10 utos. Kaya tuhog talaga yung tipan. Okay, so dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Brother Avila, 5 minutes bro, your time start now. 5 minutes, okay po. So nakita po natin kung paano linglangin ng ating kausap ang kanyang mga doktrina, na kung paano hindi niya mapasubalian na wala na ang 10 utos. Tinatanong natin kung pwede na bang labagin. Ang sagot niya puro hindi, mas marilag daw, meron daw ibinigay. Pero ang din, hindi pa rin labagin. Hindi pa rin pwedeng labagin yung 10 utos ng Diyos kasi magkakasala pa rin sa Diyos. Gusto lamang niya i-divert, iligaw dun sa dapat talaga na katanungan at kasagutan dun sa tanong. Inililigaw lang niya pero ang sagot niya hindi pa rin pwedeng labagin kasi magkakasala ka pa rin sa Diyos. Kaya nga ang sabi ko doon, unang-una, dun sa sinasabi niya, yung tali ng aso, ikinumpirma pa sa ating Panginoong Hesus, ay kalapastanganan yan. Kapabuyan yan na
i-convert o ihalintulad ang aso sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga sinabi ko sa kanya, yung saro, yung laman yun, yung dugo ng tipan, o yung laman ng saro na may dugo ng ating Panginoon, yun po ay iisa na tumutukoy sa bagong tipan ng Panginoong Hesukristo para sa lahat ng tao na tutubusin ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga, nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo at yung kanyang dugo ay nabuhos para sa mga tao. Yung ba sa krus ng Kalbaryo, nabuhos ba doon yung saro? Kaya nga sabi ko sa kanya, ay malaking kalokohan pagka yung saro lamang ang iyong idodoktrina na yun yung tipan ng Diyos, yung saro lamang, hindi yung dugo. Hindi naman yung dugo, hindi naman yung saro ang nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nakita niyo po ang pagdadivert ng ating kausap na ito na malaking pagkakamali. Ano po? Na pinatutunayan niya na yung Hebreo chapter 8 verse 13 ay 10 utos daw. Wala naman siyang binasa na iyon ay hindi, iyon nga ay 10 utos. Kundi siya ay humula lamang, nagkaroon lamang ng sariling haka, na yun ay tumutukoy nga dun sa 10 utos, kasi tipan din. Kasi nga mababasa nga naman dun sa Numbers chapter 4 verse 12, ang tipan ng Diyos ay yung 10 utos na sinabi doon. Ito ay 10 utos sa bayan ng Diyos at nanatili magpakailanman. Covenant, marami nga pong covenant at tipan. Pero po yung binabanggit doon sa Hebreo chapter 8 verse 13, ito po ay hindi 10 utos na tipan. Kasi ito po ay tumutukoy doon sa kautusan sa mga pagkasaserdote ng mga Levita, na kung paano, wala na po yun, binago na. Kaya nga ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, ang sabi ni Apostol Pablo sa Hebreo chapter 7 verse 11-13, ngayon ang may kasakdalan sa pamamagitan ng mga pagkasaserdote ng mga Levita, sapagkat sa ilalim nito ay tinanggap ng bayan ng kautusan anumang kailangan pa na magbangon ng ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, hindi bilang ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. Kung hindi yan nabago, hindi na sana kailangan pang palitan yung kautusan. Pero nga, nang bumangon ng ating Panginoong Hesukristo mula sa angkan ni Juda, hindi mula sa angkan ni Levi, ay binago yung tipan. Kaya ang sabi doon, sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote, ay kailangan din naman palitan ang kautusan. Siyempre, yun ay tumutukoy doon sa kautusan sa templo. Ano po? Kaya hindi po yun tumutukoy doon sa kautusan ng Diyos, sa 10 utos ng Diyos. Kaya ligaw po sa pag-aaral ang ating kausap. Ano po? Napakalaking pagkakamali po na palabasin nila na wala na, lipas na. Kaya pinatutunayan niya kanina, wala na, pero tanongin natin kung pwede na ba labagin at hindi magkakasala. Ang sabi niya, hindi pa rin pwede. Kasi magkakasala pa rin, yun pa rin ang kanyang palaging sinasabi, hindi pa rin pwede. Ano po, hindi lang niya madirect na maamin na naiipit siya dun sa tanong na yun, na hindi pa rin nawawala yung 10 utos ng Diyos. Kaya napatunayan natin na hindi yung 10 utos yung tinutukoy ng Hebreo chapter 8 verse 13 na lipas na, luma na, wala na. Kasi siya mismo ang nagpapatunay na nananatili pa. Sabi nga lang niya, meron lang daw sila tinanggap na mas marilag. Pero nauuwi pa rin yun sa 10 utos ng Diyos. Kasi ang 10 utos ng Diyos, yan po ay nahati sa dalawa. Una, pag-ibig sa Diyos. Yung 4 at yung 6 na kautusan, pag-ibig sa tao. Sabi ng Diyos, greater commandment. Ano po, yung kautusan na yan. 10 utos po yan. Lahat po ng binanggit niya, kanina sakop lamang po yun ng 10 utos. Ano po? Kaya maliwanag, ano po, na hindi naiintindihan na ating kausap kung paano yung tamang interpretation doon sa tipan na ano ba yung binago doon sa Hebreo chapter 8 verse 13. Napakaliwanag po ng buong Hebreo. Ito po'y patungkol sa pagkasaserdote ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga Levita. Kaya nga Hebrew para sa mga Hebrew, mga Jewish. Ano po? Wala na? Okay, so dyan natatapos ang debate natin. At syempre, before natin i-end, pasalamat muna. Mauna ka, Bro Abila. Okay, so nagpapasalamat po ako sa mga nakinig. Siyempre, yung pong ating mga taga-subaybay, taga-panood, ang makakapagsabi kung sino ang malapit sa katotohanan. Nagpapasalamat ako sa aking kausap na bagamat meron tayong pagtatalo, ito po ay patungkol lamang sa doktrina. Hindi po ako nagagalit sa inyo kung ano man, kundi ang pinag-aaralan po natin dito ay katotohanan. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Bra Rasha, sa pag-accept sa aming pag-uusap na ito. Tunay na napaka
buti ng iyong programa sapagkat sa pamamagitan na ito ay nababahagi ang mga katotohanan. So pinasasalamatan ko rin yung aking mga kasamahan sa ABM Ministry, sa pangunguna ni Doc Rocky, saka yung ating mga kaibigan dyan, sina Don Puerto, at yung iba pa natin, si Bro Ruben. Papasalamat ako sa inyo sa ating mga magigiting na debaters ng mga Adventist, ano po, sila Bro Camacho, sila Bro Richard, so sa mga kaibigan natin, kung gusto natin ng katotohanan sa aming mga kaibigan diyan na hindi namin kasama sa pananampalataya, pwede po kayong manood sa kanilang mga live stream, sa kanilang mga programa, para matuto po kayo na tama talaga doon sa aral na tinuturo ng Panginoong Hesukristo. Yun lamang po. Ito ay walang samaan ng loob. Man ang pag-uusap namin, ito po ay pag-uusap patungkol lamang sa doktrina. Magkakaibigan pa rin tayo dito, Bro Samuel Tahuda. Pero pa ba, Bro Rasha? Siyempre, pasalamat din, Bro Sam. Okay, maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga makakapanood pa nito. Naway mayroon kayong bagong natutunan sa gabing ito patungkol sa katotohanan na ating pinapahayag ngayon. So, salamat po Rasha sa pagpapa-unlock dito sa inyong page. At salamat po sa Panginoon dahil sa mga kaalaman at karunungan na binigay niya sa atin. So, yun lang po. Salamat sa lahat. So, Rasha TV, gusto din mo pasalamat sa lahat ng sumusuporta, lahat ng sponsor natin. At kung gusto nyo sumali sa mga ganitong gawain, pwede kayo mag-PM sa akin or maghamon sa ating mga debatista. Nandito si Avila ng Seventh-day Adventist Church at si Samuel ng MCGO. Pwede nyo akong gamitin na mediator para sa inyong mga susunod na debate sa mga gustong maghamon sa dalawang ito. At subaybayan nyo lagi yung ating mga programs dito sa Rasha TV. At yun, this is Admin Rasha ng Rasha TV and we're out. Na 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 na